Sa nakaraan nating video ay natapos tayo kung saan matapos ng pag-atake ay makikita si Chen Feng na masayang nakatingin sa kanyang kamay habang sinasabing sa wakas ay nagawa niyang mapagtagumpayang matutunan ang isang napakahirap na teknik, at namamangha pa niyang sinabi na talagang nakakapangilabot ang lakas ng Golden Palm Technique dahil nagawa nitong pinsalain ang malaking halimaw na nasa antas ng 6th level of posterior heaven kahit na bago pa lamang niya ito natututunan. At lumipat naman ang eksena sa dambuhalang Black Blood Serpent na makikitang labis na nagtamo ng malubhang pinsala dahil sa lakas ng atake ni Chen Feng na buong-buo niyang nasalo kanina. At nang makita ng ating bidang nakatayo pa ang nasabing halimaw ay agad niyang sinabi dito na hinahamon niya ito sa isang laban hanggang kamatayan bilang kabayaran sa ginawa nitong panghahabol sa kanya. At dagdag pa ng ating bida na ngayon ay bibigyan niya ito ng leksyon kung saan ipapatikim daw niya dito ang mapait na pagkasawi mula sa kanyang mga kamay. Subalit makikita namang agad nang tumakas ang malaking halimaw dahil sa takot na kanyang naramdaman nang atakihin siya ni Chen Feng ng Great Golden Palm Technique kanina. Subalit di hinayaan ng ating bidang makatakas ang halimaw, at seryoso niyang sinabi na wag na itong magtangkapang tumakas dahil di naman ito magtatagumpay at kamatayan di lamang ang kahahantungan nito kaya wala nang saysay kung magpapagod pa ito sa pagtakas. Di pa man lamang nakakalayo ang Black Blood Serpent ay agad na itong inatake ni Chen Feng ng kanyang panibagong teknik na Great Golden Palm kung saan makikitang buong-buo itong nasalo ng tumatakas na halimaw. Dahilan ng pagkakaroon ng makapal na usok kung saan maririnig ang madaming pagsabog senyales na patuloy lamang si Chen Feng na umaatake sa halimaw, maya-maya pa ay maririnig na ang boses ni Chen Feng at mariin itong sinasabi na kailangan nitong saluhin ang kanyang panghuling atake at dagdag pa ni Chen Feng nang may pagyayabang na hindi na ito makakatakas ngayon sa kanya. Makalipas pa ang ilang sandali ay isang malakas na pagsabog ang naganap malapit sa kinatatayuan ng White Demonic Wolf na nakalaban kanina ng Black Blood Serpent. At ang pinagmulan pala ng malakas na pagsabog ay ang mismong katawan ng Black Blood Serpent dahil ibinalabag ito ni Chen Feng sa kalapit ng pinahirapan nitong halimaw. Maya-maya pa ay sinabi ni Chen Feng na kahanga-hanga daw talaga ang mga demonic beast na may antas ng 6th level of posterior heaven dahil kinailangan pa niyang magpakawala ng napakadaming Great Golden Palm para lamang paslangin ang ito dahil sa lakas ng depensa nitong tinataglay. Matapos pagbayarin ng ating bida ang dambuhalang Black Blood Serpent ay agad na din siya lumapit sa kanyang bagong kaibigan at marahan niya itong sinabihan na papwede na itong magpahinga dahil matagumpay na niya itong naipaghiganti sa Black Blood Serpent. At ang mga sinabi naman ni Chen Feng ay tinugunan lamang ng bago niyang kaibigan ng isang misteryusong tingin na animoy may gustong sabihin kay Chen Feng, kung saan agad din naman itong napagtanto ng ating bida kaya naman marahan niya itong tinanong kung anong ibig sabihin nito sa kanyang mga tingin sa kanya. Kaya naman kahit nahihirapan ang White Fang ay pinilit pa din nitong itaas ang kanyang ulo patungo sa isang kuweba senyales na nandoon ang gusto nitong sabihin, na agad din namang naintindihan ng ating bida kung saan sa pagtingin niya dito ay nakita niya ang isang malaking pugad at napagtanto niyang ito pala ang tirahan ng bago niyang kaibigang lubo. Makalipas pa ang ilang sandali ay agad na ding pinuntahan ng ating bida ang kuweba upang malaman kung ano ang meron sa itinuturo ng bago niyang kaibigan, at sa kanyang pagsilip ay agad siyang sinalubong ng maliliit na White Demonic Wolf, kaya naman agad na napagtanto ni Chen Feng na gusto palang iwan sa kanya ng kanyang bagong kaibigan ang mga anak nito sa oras na tuluyan na siyang malagutan ng hininga. Sinabi pa ni Chen Feng na talagang napaka-beauting ina ng bago niyang kaibigan dahil kahit na malapit na itong malagutan ng hininga ay iniisip pa din ito ang kapakanan ng kanyang mga anak. Bigla na lamang nagulat si Chen Feng nang maging agresibo ang dalawang Little White Demonic Wolf kung saan makikitang may nakakatakot itong mga tingin sa ating bida, na animoy gustong umatake anumang oras. Maya-maya pa ay tuluyan nang umatake ang isa sa mga ito, habang masaya naman itong sinalo ni Chen Feng habang sinasabihan ang mga ito na wag siyang ituring na kalaban dahil siya ang bagong kaibigan ng kanilang ina at bago ito masawi ang mariin nitong ibinilin sa kanya na alagaan silang dalawa. Maya-maya pa ay tuluyan ng kinuha ng ating bida ang naiwang mga anak ng namayapa niyang kaibigan, at habang may malaking ngiti na animoy nahihibang ay sinabi nito sa dalawa na nasawi ang kanilang ina nang dahil sa kanya, kaya naman kailangan niyang alagaan ang mga ito. Dagdag pa ni Chen Feng na mula ngayon ay siya na ang magiging amo nilang dalawa at kailangan nitong sumunod sa kanya sa lahat ng oras, at habang masayang naglalakad ang ating bida ay di nito namalayan ang isang palaso na malapit nang tumama sa kanya.
Subalit nang malapit na talaga itong dumampi sa kanyang mga balat ay agad na din naman niya itong napansin kung saan makikitang nanlaki pa ang mga mata nito dahil sa pagkabigla at di niya inaasahang merong hangal na magtatangka siyang atakihin ng walang dahilan. At sa isip-isip ni Chen Feng na mukhang mga duwag naman yata ang gumawa nito dahil sa halip na labanan siya ng harapan ay mas pinili na lang ng mga itong maglansad ng isang patagang pag-atake sa kanya. Di nga nagtagal ay tuluyan ng tumama sa ating bida ang pag-atake at buti na lamang ay bahagya pa itong nakailag sa palaso kaya naman maliit na pinsala lamang ang tinamo ng pangit niyang mukha. At ang palaso namang nailegan ng ating bida ay malakas na tumama sa isang bato sa likuran nito na nagdulot pa ng bahagyang pagkawasak at sa isip-isip ni Chen Feng na kung buo niyang nasalo ang nasabing palaso ay nakakasigurado siyang babawian siya dito ng buhay. Maya-maya pa ay may pagkamayabang na nagtanong ang ating bida sa mga hangal na umatake sa kanya sa kung bakit siya nito inatake ng walang malinaw na dahilan. Bukod pa dun ay sinabi din ni Chen Feng sa mga hangal na ngayon lamang naman sila nagkita kaya nakakasigurado siyang wala pa siyang nagagawa sa mga ito na maaaring maging dahilan upang pagtangkaan siya nitong paslanjin. At ang mga pinagsasasabi at pagtatanong naman ng ating bida ay may pang-asar lamang na tinugunan ng dalawang hangal kung saan sinabi ng mga ito na di nila inaakalang madali lamang itong makakaiwas sa mabilis nilang pag-atake kahit napatago pa ito. At ang hangal palang umatake dito ay si Li Qianyu na nagmula sa Qingmu sect at kasama nito ang isa niyang tagapagsilbi, kung saan makikitang mayabang at may pagbabantang sinasabihan ng hangal na si Li Qianyu ang ating bida na ibigay na lamang sa kanya ang mga Little White Wolf at hahayaan niya itong mabuhay. Na may pagkakalmado lamang na tinugunan ng ating bida at sinabi nitong paano kung di naman niya ito ibigay sa kanila. Dagdag pa ni Chen Feng na kunin na lamang nila ito sa kanya ng sapilitan kung talagang gusto nila itong makuha dahil malabo pa daw sa tinta ng pusit ang tsansa na ibigay niya ito sa mga hangal. At ang mabibigat namang binitawang salita ni Chen Feng ay tinugunan lamang ng tagapagsilbi ni Li Qianyu at may pagkamayabang nitong sinabi na isang karangalan para sa ating bida ang agawan ng alaga. Kung ang kukuha naman nito ay ang kanyang inaalagaang si Li Qianyu, tinanong pa ng hangal kung kilala daw ba ng ating bida kung sino ang binabangga niya. Di pa man lang nakakapagsalita ang ating bida ay agad nang umimik ang tagapagsilbi ng hangal, at may pagmamalaki nitong ipinakilala sa harapan ng ating bida si Li Qianyu na kaysa isang anak ng inner sect elder ng Qingmu sect at dagdag pa nito na kasalukuyan na itong nasa 6th level of posterior heaven kaya madahan-dahan daw ang ating bida sa pananalita kung ayaw daw nitong mapaslang, habang makikita naman ng hangal na si Li Qianyu na lalong nalaki ang ulo dahil sa paraan ng pagpapakilala sa kanya na animoy isang hari sa di kilalang palasyo. At ang mga pinagsasabi naman ng tagapagsilbi ay agad na naunawaan ng ating bida, kung saan masaya pa nitong kinlaro kung ang tinutukoy ba nito ay ang isa sa 3 major sect sa Qingmu Mountain na kalinya ng Chenyuan sect. Na tinugunan naman ng tagapagsilbi at sinabi nitong dahil alam pala nito ang kanilang tinutukoy ay dapat lamang na magbigay galang ito sa kanyang alaga na si Li Qianyu dahil batid naman pala ng ating bida ang katatayuan nito sa isang sect. Subalit habang nagmamayabang ang dalawa ay makikita naman si Chen Feng na marahang binitawan ng hawak-hawak niyang 3 mumunting white demonic wolf, kung saan may pagkakalmado niyang sinabi na kung ganun ay dapat lamang napatunayan ng mga ito sa kanya sa pamamagitan ng isang laban. Matapos niyang makapagsalita ay bigla na lamang naglaho sa kanyang kinauupuan ng ating bida ng may napakabilis na bilis, habang sinasabi na buti naman at mukhang may makakaharap na siyang karapat-dapat na katunggali na matagal na niyang hinahanap. Makalipas lamang ng ilang sandali ay makikita na ang ating bida sa harapan ng dalawa kung saan agad din itong naghanda ng isang malakas na pag-atake, habang sinasabi na pagbabayaran daw ng ating bida ang kapangahasan na ginawa ng mga ito sa kanya, na lubha namang ikinagulat ng dalawa dahil di nila inaasahang babaliwalan lamang ni Chen Feng ang kanilang background kahit nabatid naman ito kung saan silang sect na bibilang. Makalipas pa ang ilang sandali ay tuluyan ng tinamaan ang nakaharang na tagapagsilbi kung saan buong-buo nitong nasalo ang suntok mula sa ating bida dahilan ng pagkatabangi ng kanyang pangit ng mukha na umabot pa sa puntong magmukha na itong unggoy habang pumupulanset ang dugo sa mukha nito. Bago pa ito tumilapon ay may pagtataka pa itong nakapagsabi na wala daw karapatan ng ating bida na santukan na lamang siya ng biglaan.
Dahil sa lakas ng pagkakasuntok ng ating bida sa hangal na tagapagsilbi ay malakas itong tumilapon sa isang puno dahilan ng pagkalagot ng hininga ng hangal, habang makikita naman ang hangal na si Lichano na labis na nagulat sa ipinakitang katapangan ng ating bida sa pagbaliwala ng kanilang background at bukod pa doon ay lubhading napakalakas ng ipinakitang lakas nito. At dahil sa nangyaring pagkasawi ng hangal niyang tagapagsilbi ay labis itong nanggalaiti kay Chen Feng at may pagkamayabang niyang sinabi sa ating bida na wala itong karapatang paslanjin ang kanyang tagapagsilbi, at sa tunaw ng pananalita nito ay animoy kumpiyansado itong mabibigyan niya ng leksyon ang ating bida. Subalit ang mga pinagsasasabi naman ng hangal na si Lichano na may kasamang pagbabanta ay sarkastiko lamang na tinugunan ng ating bida at sinabi niyang nararapat lamang sa mga ito ang masawi ang buhay dahil kamuntikan na siyang mapaslang kanina dahil sa biglaan nilang pag-atake, bukod pa doon ay tinatangka din ng mga itong pagnakawan siya kaya naman pinatikim niya dito ang nararapat. At ang mga pinagsasasabi naman ng ating bida ay di nagustuhan ng hangal na si Lichano kaya naman agad na niyang ibinalabag ang hawak niyang pana. Sinialis na lalabanan nito si Chen Feng ng patayan, at sinabi pa ng hangal na lulumpuhin daw niya ang ating bida hanggang sa malagutan ito ng hininga. At habang may panggagalaiting nakatayo at naglalabas ng malakas na aura sa kanyang mga kamay ay may pagbabanta nitong sinabi kay Chen Feng na tutal daw at wala itong pakialam sa sasapitan nito ay sisiguraduhin daw niyang aunti-untiin daw niya ang pagpaslang dito. Na may pang-asar namang tinugunan ni Chen Feng at mariin pa niyang kinlaro sa hangal kung totoo daw bang magagawa siya nitong mapaslang gaya ng ipinagbabungangan nito, at habang nagsasalita ay agad din naman siyang naghanda upang lumaban kung saan agad siyang nag-condense ng makapag na golden aura upang agad na makagamit ng Great Golden Palm. At ang mga paninigurado naman ng ating bida ay may pagkamayabang lamang na tinugunan ng hangal na si Lichano at sinabi nito di daw sapat ang ating bida para harapin ang kanyang lakas kahit na parihas lamang silang nasa antas ng 6th level of posterior heaven. At habang may panggagalaiting umaatake ay agad niyang danagsungan ang kanyang mga sinasabi kanina ay kaya daw di sapat si Chen Feng sa para tapatan siya ay sa kadahilanang wala pa daw nakakatalo sa kanya sa parihong level gamit ang kanyang teknik. Maya-maya pa ay tuluyan ng nagtama ang pag-atake ng dalawa kung saan buong-buong hinarang ng ating bida ang Ironwood Fist na ipinagmamalaki ng hangal upang patunayan na sapat siyang kalaban para dito, at sa lakas ng mga salpukan ay makikitang naglabas ito ng malakas ng impact sa paligid at bahagyang pagsabog. Maya-maya pa ay makikita na ang hangal na si Lichano na labis na nagulantang sa kanyang napagtanto mula sa ating bida dahilan ng labis na panlalaki ng mga mata nito. At ang labis na ipinanlaki ng mga mata ni Lichano ay ang ginawa ni Chen Feng na pagsalo sa pinagmamalaki niyang teknik gamit lamang ang isang daliri nito senialis na masigit itong mas malakas ang taglay na teknik kisa sa kanya. Dahil sa matagumpay na nasalo ng ating bida ang malakas na teknik ng hangal ay labis itong lumaki ang ulo, kaya naman maririnig na may pagkamayabang nitong kinaklaro sa hangal kung ito na daw ba ang sinasabi nitong di kayang matalo sa parihong level. Matapos niyang makapagsalita ay agad na niyang ipinitik ang kanyang isang daliri upang ilayo ang kamay ng hangal sa kanya. At dahil sa ginawa ng ating bidang pagpitik lamang ng kanyang hintuturo ang makikitang labis na napinsala ang kamay ng hangal at napatilapon pa ito sa dikalayuan senialis na dingadinbiro ang taglay na teknik ng ating bida, na maririnig na sinasabihan ang hangal na di pa ito kwalipikado sa kanyang lakas. Maya-maya pa ay agad ding nakatayo ang kanina lamang ay may pagkamayabang na si Lichano kung saan habang nahihirapang makabalansi ay sinasabi nitong lubha daw na imposibleng matalo siya ng ating bida sa isang daliri lamang subalit di din daw maitatangging lubha ding malakas ang teknik na tinataglay nito. At dahil sa patuloy nitong pagyayabang ay labis na nanggalaiti ang ating bida kaya naman di na niya hinayaan pang makabawi ng balansi ang hangal na si Lichano at agad na din niya itong binigyan ng isang malakas na sipa habang sinasabihan na tumigil na ito sa kanyang kahibangan dahil lubha daw na nakakahiya na sabihin nitong di siya kayang matalo sa parihong level kahit nakitang-kita naman na nahihirapan itong makasabay sa simple lamang niyang atake. At ang pinakawalan naman sipa ng ating bida ay agad pa ding nadepensahan ng hangal na si Lichano subalit makikitang labis talaga itong nahihirapan sa pagsalo ng sipa ni Chen Feng. Makalipas lamang ng ilang sandali matapos nitong masalo ang pag-atake ni Chen Feng sa kanya ay makikitang labis itong nagulat sa sumambulat sa kanya dahil naging parang hinog na pakwan ang kanyang braso na ginamit pang depensa kanina, at nang makita niya ito ay wala na siyang nagawa kundi magsisigaw ng dahil sa sakit.
Habang may pagkamayabang naman itong tinatanong ng ating bida kung meron pa daw ba itong kayabangang natitira sa katawan ngayong napatunayan na niya na nahihibang lamang ito kung inaakala nitong di siya matatalo sa parihong level nila. At ang pagtatanong naman ng ating bida ay may panggagalaiti namang tinugunan ni Lee Tianyu at malakas nitong sinabi na dahil daw sa ginawa ng ating bida sa kanya ay nakakasigurado siyang di ito palalampasan ng kanyang ama at ng buong Qing Musek kaya nararapat lamang na lumuhod sa kanya ang ating bida kung ayaw daw nitong masawi ang buhay. Subalit ang mga pananakot at pagbabanta ng hangal ay lalong ipinanggaliti ni Chen Feng at seryoso niyang sinabi sa hangal na wala itong karapatang magbanta sa kanya ngayong kitang-kita namang ito ang dihado sa kanilang naging salpukan. Dagdag pa ng ating bida habang naghahanda ng isang pangwakas na atake na ano daw naman ngayon kung sinaktan niya ang walang kwentang cultivator na gaya nito, dagdag pa nito na di daw naman siya natatakot sa mga pinagsasabi nitong Qing Musek. Subalit bago pa tuluyang wakasan ng ating bida ang buhay ng hangal ay isang malakas na boses na ang agad na maririnig na pumipigil kay Chen Feng na magpatuloy at sa tuno ng pananalita nito ay talagang labis itong nanggagalaiti. At ipinakikita ang isang matandang cultivator na mabilis na papasugod sa ating bida na animoy asong inagawa ng pagkain kung saan may panggagalaiti nitong sinasabing papaslangan daw nito ang buong pamilya ng ating bida dahil sa ginawa nito sa kanyang nag-iisang pamangkin. Nang makita ng hangal na si Lee Tianyu ang cultivator na paparating ay malakas nitong isinigaw ang pangalan ni Uncle Quan at may pagmamakaawa itong humingi ng tulong dito, habang makikita naman ang ating bida na kalmado lamang na tinitingnan ang rumaragasang cultivator. Maya-maya pa ay muli na namang sinapian ng kayabang ang hangal na si Lee Tianyu at habang humahagalpak ng tawa ay may pagbabanta nitong sinabi kay Chen Feng na mas piliin na lang nitong agad na lumuhod para sa kanyang buhay at baka mapatawad pa niya ito dahil kasalukuyan ng papalapit ang kanyang Uncle Quan na mas higit ang level sa kanila. May sasabihin pa sana ang hangal upang lalong pagbantaan ang ating bida subalit di na niya ito natapos dahil tuluyan ng pinakawalan ng ating bida ang kanyang mangwakas na atake na buong-buo nitong nasalo dahilan ng agad niyang pagkasawi at paglalabasan ng dugo sa buo nitong pagmumalka. At habang papabagsak ang wala ng buhay na katawan ng hangal na si Lee Tianyu sa harapan ng ating bida ay makikitang may pagkaseryoso namang sinasambit ng ating bida na ayaw niya daw sa lahat ay ang pinagbabantaan, lalo pa daw kung wala naman itong kakayahang gawin ang kahit kunti sa mga pagbabanta nito. Ang sinapit naman ng hangal na si Lee Tianyu sa kamay ng ating bida ay buong-buo namang nasaksihan ng hangal na si Uncle Quan, subalit wala na itong nagawa pa kundi ang isiga na lang ang pangalan ng nasawi niyang pamangkin, at dahil nga sa nangyari ay nakaramdam pa itong lalo ng labis pang panggagalaiti sa ating bida. At sa sobrang galit niyang nararamdaman ay agad na siyang naglabas ng isang letigo na agad din naman niyang binalutan ng makapal na aura, upang gamiting pangtapos kay Chen Feng, at may panggagalaiti nitong sinasambit na pagbabayaran daw niya ng buhay ang ating bida sa kalapastangan ng ginawa nito sa kanyang kaysa isang pamangkin, ang ihinandang pag-atake ng hangal ay di rin maitatangging napakalakas. Dahilan upang agad ding umali ang ating bida upang ihanda ang kanyang Great Golden Palm upang dumpensa dahil naramdaman din itong di talaga biro ang tinataglay na lakas ng hangal na si Uncle Quan. Makalipas pa ang ilang sandali ay tuluyan ng tama ang parihong ataking pinakawalan kung saan sa naging salpukan ay mararamdaman ang napakalakas na pressure sanhi ng parihong mga pag-atake. Subalit di din nagtagal ang nangyayaring salpukan at makikatana na dihado talaga ang ating bida senialis na di talaga biro ang taglay na lakas ni Uncle Quan, dahil kitang-kita na madali lamang nitong napagtagumpayang masira ang kaysa isang teknik ni Chen Feng na Great Golden Palm. Bukod pa dun ay nagawa din itong pinsale ng ating bida sa naging salpukan nilang dalawa. At dahil sa lakas ng pag-atake ng hangal na si Uncle Quan ay makikitang tumilapon ang ating bida sa di kalayuan senialis na di na din ito nakayanan pang matagalan ang pressure na ilinalabas ng pag-atake ng hangal. Habang makikita naman ng hangal na si Uncle Quan na labis na namangha sa ating bida dahil nagawa nitong mapagtagumpayang madepensahan ang pinakawalan niyang malakas na atake kahit na nasa antas pa lamang ito ng 6th level of posterior heaven na lubhang malayo sa tinataglay niyang level. At dahil sa pinakawalang pag-atake ni Uncle Quan ay agad na napagtanto ni Chen Feng na kasalukuyan pala itong nasa antas ng 8th level of posterior heaven na lamang sa kanya ng 2 level. Subalit kahit na nalaman na nito na mas mataas pala sa kanya ang level nito ay di pa din siya nakaramdam ng takot sa hangal dahil kumpiyansa siyang magagawa niya itong mapaslang.
At bumalik naman ang eksena sa hangal kung saan mariin nitong sinabi kay Chen Feng na ibigay sa kanya ang cultivation method na ginagamit nito upang mabawasan naman ang paghihirap nito bilang kapalit. Subalit sa halip na matakot ay may pagkamayabang pa itong tinugunan ng ating bida at sinabi nitong kung gusto daw ng hangal ang kanyang cultivation method ay subukan daw nito itong makuha sa kanya sa pamamagitan ng pakikipaglaban. At dahil sa katapangang ipinapakita ng ating bida ay nakaramdam ng bahagyang kaba ang hangal subalit di niya hinayaang mapansin pa ito ni Chen Feng at agad niyang sinabi dito na ibibigay daw niya sa ating bida ang paghihirap na hinahanap nito. Dagdag pa nito na wag daw masyadong magyabang ang ating bida dahil lamang sa napagtagumpayan nitong madepensahan ang unang pag-atake niyang pinakawalan dahil daw kaya pa daw niyang magpakawalan ng mas malalakas pa na atake kisa sa unang pinakawalan niya. Subalit ang mga pinagsasasabi naman ng ating bida ay may pagkakalmado lamang na tinugunan ni Chen Feng at kumpiyansa niyang sinambit na maya-maya lang ay tatakunan niya ang hangal gamit ang cultivation method na ginagamit niya. Subalit bago pa ito magsimulang umatake ay may pagmamayabang muna itong nagtanong sa hangal kung alam daw ba nito ang isang teknik na tinatawag na one palm move falls from heaven. Na may pagkaseryoso namang tinugunan ng hangal at habang naghahanda para umatake ay may pagtataka pa niyang kinlaro kay Chen Feng kung ano daw klaseng teknik ang sinasabi nitong one palm move falls from the heaven, dahil ngayon daw niya lamang ito narinig. At sa tanong naman ng hangal ay tinugunan na lamang ni Chen Feng sa pamamagitan ng paghahanda sa nasabi niyang atake upang ipakita dito kung anong klaseng teknik ang kanyang sinasabi, dagdag pa nito na ito lang daw naman ang teknik na papaslang sa hangal na si Uncle Quan. At matapos niyang makapagsalita ang agad na ding itong tumalon ng napakataas kung saan ang isinasagawa nitong pag-atake ay may kagaya sa movie na Kung Fu Hustle habang kalaban nito ang pultak na Poloka. At makikita ding agad pa itong tumapak sa likuran ng malaking ibon upang mas mapataas pa ang kanyang talon habang ihinahanda ang kanyang ultimate technique. Nagpatuloy si Chen Feng sa pag-condense ng mas makapal pang aura na nagmumula sa himpapawid upang gawin ang teknik na kanyang sinabi kung saan makikita labis na nakakapangilabot ang lakas ng pressure na ilinalabas nito habang isinasagawa ang nasabing teknik. Nang maramdaman na niyang sapat na ang nae-condense niyang chi sa kanyang buong katawan ay agad na niyang ihinanda ang mas pinalakas pang Great Golden Palm, kung saan agad niyang inipon ang lahat ng Golden Chi sa kanyang dalawang kamay upang magpakawala ng napakalakas na teknik. At ang isinagawa ng ating bidang Great Golden Palm ay ang sinabi sa kanyang cultivation manual na second level, habang may pagkaseryoso naman niya itong isinasagawa. Makalipas pa ang ilang sandali ay tuluyan ng napagtagumpayan ng ating bida magawa ang second level ng Great Golden Palm kung saan tinawag itong Akal Palm Technique, kung saan kitang-kitang ang nakakapanindig balahibong aura at pressure na ilinalabas ng pag-atake habang onti-onti itong pinakawalan ni Chen Feng. Labis na nagulantang ang hangal sa sumambulat sa kanyang napakalaking kamay mula sa kalangitan gaya ng sinambit ni Chen Feng sa kanya bago niya ito isagawa at kahit na nagtataglay na siya ng 8th level of posterior heaven ay wala siyang kumpiyansang magagawa niyang makadepensa dito dahil nararamdaman daw niyang magagawa na ng teknik na pumuslang ng cultivator na may lakas ng 10th level of posterior heaven. At habang kinakabahan ay may pagkamangha pa niyang natanong sa kanyang sarili kung anong klaseng teknik ang kasalukuyan niyang nasasaksihan dahil di maitatangging lubha talagang napakalakas nito na kaya siyang bawian ng buhay kung buong buo niya itong masasalo. At makalipas pa nga ng ilang sandali ay tuluyan na niyang naramdaman ang nakakapangilabot na pressure mula sa Akala Palm Technique na papalapit sa kanya kung saan maging ang lupa sa kanyang paligid ay makikitang nagkakawasak-wasak na din dahil sa lakas ng pressure. Ilang sandali pa ang lumipas at tuluyan ng tumama sa hangal ang ultimate technique ni Chen Feng na di na nagawa pang maiwasan si Uncle Quan at makikitang kahit na labis ang kanyang sakit at hiram na nararanasan dahil sa pag-atake ay di pa din ito naiwasang mamangha sa lakas ng teknik ng ating bida. Maya-maya pa ay makikita na ang hangal na si Uncle Quan na nakahandusay sa gitna ng isang malaking kamay na naiwan ng Akala Palm Technique kung saan sa sobrang lakas nito ay di na muli pang nakatayo ang hangal at tuluyan na nga itong binawian ng buhay ng walang kalaban-laban. Habang nakahandusay ang hangal na si Uncle Quan na wala ng buhay ay maririnig na sinabihan pa ito ni Chen Feng ng ilang salita kung saan may pagkamayabang na sinabi ng ating bida na ngayon daw ay alam ni ng hangal ang teknik na kanyang sinambit kanina. At kung anong teknik ang sinabi niyang nagmula sa kalangitan na tinawag niyang palm move falls from the heaven,
At dagdag pang pagmamayabang ng ating bida na kundi daw sana hiniling ng hangal na makita ay baka daw humihinga pa ito sa kasalukuyan subalit mas pinili nitong makita ang kanyang teknik kaya ito ang sinapit niya. Matapos ng kanyang mga kaiabangan ay agad na din itong kinuha ang tatlo niyang White Demonic Wolf upang isama sa pagtakas, at habang mabilis na tumatakas ang ating bida ay sinasambit nitong kailangan niya daw na agarang makalayo dahil nakasisigurado siyang makalipas lamang ang ilang sandali ay malalaman na ng Qingmu sect ang nangyari sa kanilang mga kamiyembro, bukod pa doon ay nakuha na din daw naman niya ang lahat ng mga kayamanan ng mga hangal kaya wala na siyang dahilan upang manatili sa walang buhay ng katawan ng mga ito. Matapos sa ating bida ay ipinapakita ang isang kabundukan kung saan isang malakas na boses ang umaalangaw at may panggagalaiti nitong isinisigaw ang hinagpis sa pagkawala ng kaisa-isa niyang anak, sa ni Alice na tuluyan nang nalaman ng elder ng Qingmu sect ang nangyari sa hangal niyang anak. At habang naglalabas ng itim na aura ang hangal na inner sect elder ng Qingmu sect ay may panggagalaiti niyang tinatanong ang walang buhay na katawan ng kanyang anak sa kung sino daw ang pangahas na may lakas ng looban gumawa nito sa kaisa-isa niyang anak. Habang mariin lamang itong tinitingnan ni Gao Zuan na disciple ng Qingmu sect at habang seryusong nakatingin sa kanilang elder ay mariin niyang iniisip kung sino ang may lakas ng loob na pumaslang sa anak ng isang inner sect elder ng Qingmu sect kahit nakabilang ito sa three great sect ng Qingmu Mountain. Dagdag pa nito habang nakatingin kay Uncle Quan na maging ito daw ay di din nakaligtas sa kamay ng misteryusong cultivator kahit na nagtataglay pa ito ng 8th level of posterior heaven. Sa isip-isip pa ni Gao Zuan na mukha daw talagang naghahanap ng gulo ang cultivator na may gawa nito dahil ang buong Qingmu sect ang makakalaban nito sa oras na malaman na nila kung sino man ang may gawa nito. At matapos kay Gao Zuan ay muli nang bumalik ang puko sa nanggagalaiting inner sect elder ng Qingmu sect kung saan makikitang talagang nakakapanindig balahibo ang ilinalabas na aura ng hangal habang isinusumpa sa kanyang anak na sa oras daw na malaman niya kung sino ang may gawa nito sa kanila ay agad niyang ipaghihigante ang nangyari sa kanila. Matapos niyang makapagbitaw ng mabibigat na pangako sa kanyang wala ng buhay na anak ay agad nitong tinawag ang kanyang disciple na si Gao Zuan ng may pagkaseryoso. Kung saan nang marinig naman ito ni Gao Zuan ay agad siyang tumugon ng may paggalang sa kanilang elder kung saan agad niyang tinanong kung bakit siya nito tinawag. Nang matapos makapagsalita ni Gao Zuan ay agad na ding sinabi ng hangal na elder na bukod daw sa kanilang Qingmu sect, ay ang Jinggang sect at Qianyuan sect lamang ang papwedeng magtungo dito sa Qingxin Mountain. Kaya daw nakasisigurado siyang ang cultivator na siyang may pananagutan sa pagkasawi ng dalawa nilang miyembro ay nagmula sa alinman sa dalawang sect na ito. At gusto daw niyang imbestigahan ito ni Gao Zuan at gusto niyang malaman kung sinong cultivator ang nagtungo sa Qingxin Mountain kamakailan upang makakuha ng experience dahil malaki ang hansa na ito ang pumaslang sa kanyang anak. At habang may panggagalaiting nakahawak sa isang kahoy malapit sa kanya ay mariin niyang sinambit na kahit sino pa man daw ang pangahas na cultivator na ito ay sisiguraduhin niyang ipatitikim niya dito ang mapait na kamatayan. Kung saan pagpipiresuhin daw niya ang katawan ng pangahas na cultivator sa oras na malaman na niya ang pagkakakilanlan nito upang pagbayarin sa ginawa nito sa kanyang anak at kapatid, gaya daw ng ginawa niya sa malaking puno na kanyang napanghimalingan ng galit. Matapos ng kaganapan ng nanggagalaiting elder ng Qingmu sect ay lumipat naman ang eksena sa ating bida na nagtatago sa isang kuwebo habang nakalabas ang lahat ng kayamanan na kanyang nakuha sa mga hangal, at makikita din ang tatlo niyang bagong alaga na kumakain ng isang demon beast na ibinigay ng ating bida kung saan marahan niyang sinasabihan ang mga ito na magdahan-dahan sa pagkain ng ibinigay niyang pagkain para sa tatlo. Natutuwa pang dagdag ng ating bida na ang karni daw ng backblood serpent ay may mataas na appetite at dahil sa napakadami ng nakay ng tatlong laman at dugo nito ay di na siya mangangailangan pang humanap ng makakain ng tatlo sa buong araw. Dagdag pa ng ating bida na sa dami daw ng kayamanang kanyang nakuha ay di na siya mag-aalala pa para sa kanyang sarili dahil madami na siyang magagamit upang makapag-cultivate. Dagdag pa ng ating bida habang may pagkamanghang sinusuri ang lahat ng kanyang mga nakuhang kayamanan, na sobra daw talagang napakayaman ng Qingmu sect base pa lamang sa nakuha niyang mga kayaman sa anak ng elder nito kung saan sinabi ng ating bida na nakakuha siya ng ilang medium-grade spirit stone at ilang daang low-grade spirit stone kasama ng isang pile of golden oak na malaki ang maitutulong sa kanyang cultivation level.
Subalit agad din niyang napagtanto na ang golden note na kanyang nakuha sa hangal na si Uncle Kwan ay di bagay sa kanyang teknik na ginagamit dahil patungkol ang nasabing libro sa paggamit ng letigo kung saan ang pangalan ng teknik ay ang 13 Skills of Whipping, subalit agad din naman niyang naisip na magagamit din pala niya ito. Dahil ang kanyang senior sister Han ay matagal nang naghahanap ng babagay sa kanyang whip technique at ang whipping method na kanyang nakuha ay babagay sa pinag-aaralan nito technique at sa pamamagitan nito ay sigurado siyang mapapasaya niya ang kanyang senior sister, kaya naman ibibigay na lamang niya ito dito bilang regalo at bilang pagtanaw ng utang na loob dahil sa laki ng naging sakripisyong ginawa nito sa kanya. Matapos nito ay makikita na ang ating bida na sunod na pinagtuunan ng pansin ay ang crystal ng Black Blood Serpent at habang nakatingin sa nakuha niyang crystal ng Demonic Beast ay sinasabi niyang sa pamamagitan nito ay maaari na siyang mag-umpisang mag-close door cultivation at uunahin niya muna daw absorb ang crystal na kanyang nakuha. Makikita ngang tuluyan ng nag-umpisa ang ating bida sa pag-absorb ng crystal at habang ina-absorb niya ang nasabing crystal ay mariin niyang sinasabi sa kanyang isipan na hintayin lamang daw siya ni Ran Changgling dahil sisiguraduhin niyang wawasakin niya ang masasayang araw nito. Makalipas pa ang ilang sandali ay tuluyan na din niyang ilinabas ang kanyang ancient tripod upang mabilis na ma-absorb ang lahat ng mga spirit stone ng sabay-sabay sa ginagawa niyang closed door cultivation, kung saan makikitang ginamit na ngang muli ng ating bida ang itinuro sa kanya ng kanyang master na refining technique na Paraleft Sutra kung saan agad na ding itong naglabas ng napakalakas na gintong enerhiya. At makalipas pa ang isang buwan kung saan makikita ang mataas na bundok na siyang palatandaan ng kanilang sect. Ang bundok na makikita ay ang siyang palatandaan ng Chen Yuan sect dahil sa nakapagit na ito sa malaking kabundukan kaya naman ito ang naisip nilang gawing palatandaan upang agad na mahanap ang kanilang sect ng ibang disciple. Kung saan makikita ang daan-daang mga disciple na nagtitipon habang maririnig ang kanilang masasayang sinasabi na sa wakas daw ay dumatingan din ang araw na kanilang matagal nang iniintay at ito ay ang araw ng outer sect competition. Kung saan maririnig pang sabi ng iba na ngayong araw daw ay patutunayan nila sa lahat kung gaano kalakas ang kanilang mga abilidad sa pakikipaglaban. Sabi pa ng isa na ngayong araw daw ay patutunayan niyang masigit siyang mas malakas kaysa sa ibang disciple ng kanilang Chen Yuan sect. Kung saan din naman sinangayunan ng isa pang cultivator ang sinambit ng isa pang cultivator at may pagkamayabang nitong sinabi na aminado siyang mas malakas ito sa kanila dati subalit dahil sa kanilang mga paghahanda ay di na daw niya masasabi kung sino ng pinakamalakas at tanging ang competition na lang ang makapagsasabi nito. Makalipas pa ang ilang sandali ay makikita na din ang senior sister ng ating bida na si Han Yu-er na kasalukuyan na ding nasa lugar kung saan magaganap ang competition, at agad namang napansin ng isang cultivator ang pagdating nito sa ni Alice na kinikilala din ito sa Chen Yuan sect. At maririnig na masayang sinabi ng cultivator na nakakita sa pagdating ni senior sister Han na ito na daw ang pinakamagandang babae meron sila sa Chen Yuan sect na siyang pinapangarap ng lahat ng kalalakihang cultivator na mapasa kanila. Maya-maya pa ay isa na namang cultivator ang nakakita ng pagdating nito kung saan agad nitong napansin na mukhang may hinahanap ata si Han Yu-er na kung sino dahilan upang agad niyang tanungin kung sino ang iniintay nitong cultivator. Sabi pa ng isa pang cultivator na patay sa kagandahan ni senior sister Han na baka daw ang cultivator na iniintay nito ay ang kanyang beloved one. Dahilan upang mapanganga ang mga hibang na cultivator sa pag-iisip nito at sabi pa ng isa na sino daw naman kayang cultivator ang nakakuha ng puso nito dahil lalabanan niya ito ng patayan mabawi lamang ang kanyang pinapantasyang babae dahil di daw niya kakayanin ang pagkawala nito. Makalas pang sigaw ng isang hibang na cultivator na kung sino man daw ang cultivator na natitipuhan ng kanyang minamahal na si Han Yu-er ay umamin na at hinahamon daw niya ito ng isang life and death battle at ang laban ay sa pagitan lamang nilang dalawa. Maya-maya pa ay isa namang babaeng cultivator ang siyang nagtanong kay senior sister Han Yu-er sa kung sino daw ang cultivator na kanina pa nito hinihintay dahil bakas daw sa mukha nito ang labis na pag-aalala habang di ito nakikita. At ang katanungan naman ng mga ito ay di agad natugunan ni senior sister Han dahil di niya alam ang kanyang sasabihin at natatakot siya pag nalaman ng mga ito na ang ating bida pala ang kanina pa niya hinahanap. At sa pag-iisip niya sa ating bida ay di sinasadyang namula ang kanyang mga paisni na agad di namang napansin ng babae niyang kausap, kaya naman sinabi ng babaeng cultivator na alam na niya kung sino ang kanina pa nito hinahanap kahit na di pa niya ito sabihin.
at ang tinutukoy pala nito ay ang kanilang hangal na senior na si Ran Changgling kung saan ito ang pangalan na ipinagdiinan ng babae na hinahanap daw ni Senior Sister Han. At nang marinig ito ni Senior Sister Han ay agad niyang itinanggi ang pinagsasabi ng mga ito subalit sa ginawa niyang kilos ay lalong tumindi ang hinala ng mga hangal na ito talaga ang hinahanap nito. Kaya naman agad na sinabi ng isa na wag na nitong itanggi pa dahil halatang halata naman daw sa kilos nito na tama sila ng hinala. Bukod pa doon ay sinabi din ng tatlo ng silang lahat ay may gusto kay Ran Changgling subalit tanging kay Senior Sister Han daw lamang nakapukos ang mga mata ng kanilang nagugustuhang lalaki, dahilan daw para maigaya sila sa angkin nitong kagandahan na maging ang pinakamalakas na cultivator sa kanilang batch ay nakakagusto dito. At ang malakas namang pinagsasabi ng mga babaeng cultivator ay buong-buo namang narinig ng ketemihan kaya naman sinabi ng kanilang mayabang na cultivator na kung si Ran Changgling pala ang kanina pa nito hinihintay ay magpaparaya na lamang siya dahil di daw niya ito kayang labanan sa life and death battle. Sabi pa ng isa na ang kanila daw Senior Brother Ran ay kasalukuyan ng nasa antas ng 10th level of posterior heaven na lubhang nakatataas sa kanilang lahat pagdating sa cultivation level. Sabi pa ng isa na di niya daw masisisi si Senior Sister Han dahil kung naging babae din lamang daw siya ay magkakagusto dito dahil di maitatangging isa itong genius ng kanilang henerasyon. Dagdag pa ng isa na bagay daw na magkatuluyan sina Senior Sister Han at Senior Brother Ran dahil sa parihas nilang naiibang kakayahan at katangian sa ibang mga cultivator. Habang makikita naman si Senior Sister Han nanginingitian na lamang ang lahat ng mga pinagsasabi ng mga hangal subalit sa isip-isip niya ay talagang nag-apoy-apoy na siya sa galit at ang sinisisi niya ay ang ating bida dahil sa matagal nitong pagdating ay nagiging katatawanan na siya dito, dagdag pa nitong pagbabante sa walang kaalam-alam na si Chen Feng na pahihirapan niya daw ito sa oras na makadating na ito dito. Matapos sa nanggagalaiting si Senior Sister Han dahil sa nangyayari sa kanya ay lumipat naman ang eksena sa ilang mga cultivator na nagtutumpukan kung may isang cultivator ang malakas na nagsabing paparating na daw ang kanilang Senior Brother Ran. Kung saan nang makita ng ilang cultivator ang pagdating nito ay agad silang napaatras sa kanilang kinatatayuan senialis na talagang natatakot sila sa tinataglay na lakas ng hangal. Kung saan makikita nga ang hangal na kasalukuyan ng malapit sa mga cultivator na nagtutumpukan sa gitna habang may seryusong ekspresyon at may pagkamayabang na postura na animoy campus crash. Maya-maya pa habang lumalakad ang hangal ay may isang babaeng cultivator ang nagtulak kay Senior Sister Han papalapit dito habang sinasabing dumating na daw ang kanina pa nito hinihintay kaya wag na daw itong maiyang lumapit dito. Habang bakas naman sa mukha ni Senior Sister Han ang pagkagulat dahil di niya inaasahang may bigla na lamang magtutulak sa kanya at mariin niyang sinabihan ang lahat na nagkakamali lamang sila ng hinala na si Ran Changgling talaga ang hinihintay niya dahil ibang cultivator daw ang kanina pa niya hinahanap. Subalit huli na ang lahat para sa kanyang pagpapaliwanag ng tuluyan na siyang mapansin ng hangal na si Ran Changgling na baka sa mukha ang labis na kasiyahan sa pag-aakalang talagang sinalubong siya ang pinakamagandang babae sa kanilang Chenyuan sect. At nang makita naman ito ni Senior Sister Han ay namula ang kanyang mukha subalit dahil lamang ito sa kahihiyang kanyang nararamdaman at di dahil sa nakakagusto din siya dito na siya namang inaakala ng nahihibang na si Ran Changgling. At habang nasa gitna ang dalawa ay maririnig naman ang pag-uusap ng mga naiinggit na cultivator sa gilid kung sinasabi ng ilan na talagang napakaswerte nilang pareho sa isa't isa, habang sinasabi naman ng ilan na mukhang ngayong araw ay magkakatuluyan na din ang dalawa. Habang sa isip-isip naman ng nahihibang na si Ran Changgling nung una daw ay kahit na ano pam ang gawin niyang pagpapasikat dito at pag-iimbita ay lagi na lamang itong may palusot para tanggihan siya subalit ngayon daw na siya na ang kinikilalang pinakamagaling na cultivator sa lahat ng mga outer sect disciple ay ito na mismo ang lumalapit sa kanya at sa pagkakataon daw na ito ay di na niya palalampasan ang pagkakataon na ito na mismo ang lumapit sa kanya at sisiguraduhin daw niyang mapapasa kanya ito ngayon din. Makalipas pa ang ilang sandali ay bigla na lamang tumakbo si Senior Sister Han patungo sa hangal sa di malamang dahilan, at sa ginawa niya namang kilos ay labis na natuwa ang hangal kaya naman malakas nitong sinabi na talagang nakatadhana daw sila sa isa't isa kaya di daw niya ito pipigil ang yamakap sa kanya,
habang maririnig naman ang mga cultivator sa paligid na labis na naiigaya sa kanilang hangal na senior brother dahil ang pinakamagandang babae na mismo ang lumalapit dito. Dagdag pa ng ilan na lubha daw talagang napakaswerte ni Ran Changling dahil una ay nagawa nitong mangibabaw sa lahat pagdating sa cultivation level at ngayon daw naman ay nahulog na dito ang magandang si Senior Sister Han na di maitatangging malaking tagumpay para dito. At bumalik ang puko sa nahihibang na si Ran Changling kung saan marahan niyang sinasabi na wag na daw magdalawang isip pang yamakap ang magandang si Senior Sister Han dahil matagal na daw naman niya itong alam at nagpapakipot lamang ito nung una. Subalit ang kahibangan ng hangal at ng lahat ng mga cultivator sa paligid ay agad na winikasan ni Senior Sister Han nang lampasan niya ang nangangarap ng gising na si Ran Changling, habang may seryusong mukha na sinasabihan ng cultivator sa kanyang pinatutunguhan na kung bakit daw ngayon lamang ito. At nang makalapit na si Senior Sister Han sa cultivator na ito na walang iba kundi ang ating bida ay agad niyang tinanong ang dahilan sa kung bakit nahuli ito ng dating dahil kanina pa niya ito hinihintay. Habang makikita naman ang nahihibang na si Ran Changling na napapaisip ng malubha sa kung bakit siya linimpasan ng matagal na niyang gustong makuhang babae, bukod pa dun ay malinaw na napahiya siya sa lahat dahil sa kanyang mga sinabi kanina at kanyang mga ikinilos sa pag-aakalang siya nga talaga ang pupuntahan ni Senior Sister Han. Habang makikita naman ang ating bida na di alam kung papaano magpapaliwanag sa kanyang senior sister at sinabi na lamang niya na masyado daw siyang na-obsessed sa kanyang cultivation level kaya naman di niya namalayan ang oras at ito ang dahilan kung bakit siya nahuli ng dating. At habang magkausap ang dalawa ay maririnig naman sa paligid ang mga cultivator na nagtataka sa nangyayari dahil di daw pala si Ran Changling ang hinihintay ng pinakamagandang babae sa kanilang sect, kundi ang wala daw kwentang basurang si Chen Feng pala ang hinahanap nito, at ang masasakit naman nilang pinagsasabi sa ating bida na makikitang walang kaalam-alam sa mga nangyayari ay di naman nagustuhan ni Senior Sister Han kaya naman tinitigan niya ang mga ito ng may pagkaseryoso. Maya-maya pa ay muli nang nagsalita si Senior Sister Han at sinabi niya kay Chen Feng na kung nahuli lamang ito ng kaonti pang sandali ay di na ito maaari pang makasali sa magaganap na competition, at dagdag pa nito na ito daw ang dahilan kung bakit kanina pa siya nag-aalala sa di nito agad pagpapakita. At nang marinig naman ng ating bida ang mga sinambit ng kanyang senior sister ay agad niya itong linipitan at habang nakalapit ang kanyang mukha sa mukha nito ng may kakaibang ekspresyon ay may pang-asar niyang kinlaro sa kanyang senior sister kung totoo daw bang inintay siya nito dito. At ang kanya namang katanungan ay agad na itinanggi ni Senior Sister Han habang mariing itinutulak ang mukha ng ating bida at sinabi niyang nagkamali lamang daw ang ating bida sa kanyang narinig dahil wala daw naman siyang sinabi kaninang iniintay niya ito ng may pag-aalala. At habang mabilis na lumalakad papalayo sa ating bida ay mariin niyang sinabi na ang kanya daw ama ang nagpumilit sa kanyang intayin ito dito at di daw niya yun kagustuhan bukod pa daw doon ay kanina pa daw siya iniintay ng kanyang ama. At nang makita naman ng ating bida na papaalis na ito ay agad niya itong hinabol habang sinasabing magdahan-dahan daw naman ito sa paglalakad. Habang maririnig naman sa paligid ang mga cultivator na siyang nakakasaksi sa lahat ng nangyari kung saan may pagtataka nilang sinabi na si Chen Feng daw pala talaga ang iniintay nito kanina pa at nagawa pa daw ng dalawang maglandian sa public. At bukod pa doon ay mukha daw napahiya si Ran Changling sa nangyari dahil sa pag-aakala nitong yayakapin na siya ni Senior Sister Han, at ang nangyayari daw sa mga ito ay lubha nakakatawa. At nang marinig naman ng hangal na si Ran Changling ang mga pinagsasabi ng iba ay labis siyang nanggalaiti kay Senior Sister Han dahil sa kanyang pagkapahiya, at sa isip-isip pa ng hangal na sa oras daw na mapasa kanya din ito ay pahihirapan niya daw ito hanggang kamatayan dahil sa kahihiyang ginawa nito sa kanya ngayong araw. At dagdag pang pagbabanta ng hangal sa kanyang isip na nalalapit na daw ang pagwawakas ng maliligayang araw ng ating bida dahil sa oras daw na magkaharap na sila sa competition ay sisiguraduhin niyang iinwanan daw niya itong walang buhay sa ibabaw ng arena. Makalipas pa ang ilang sandali ay may isa na namang cultivator ang dumating at makikitang tila galing pa ito sa planetang Namek kung nasaan sila San Goku at agad nitong tinawag na senior brother si Ran Changling Senialis na may kaugnayan ang dalawa. At ang cultivator na dumating ay si Kui Shenshen kung saan mariin nitong sinabi na nasaksihan niya ang lahat ng nangyari at dahil sa siyang ang kauna-unahang makakalaban ng ating bida ay agad niya daw itong tatapusin upang mabawasan daw naman ang nararamdamang galit ng kanyang senior brother.
At ang kanya namang pinagsasabi ay agad na di sinang-ayunan ng hangal at mariin niyang sinabi di daw sapat ang pagkapaslang ni Chen Feng na agad namang ipinagtaka ni Kui Shenshen dahil di niya agad napagtanto ang ibig nitong sabihin. At dahil sa di nga nito napagtanto ang ibig sabihin ng hangal ay agad niyang sinabi dito na wag mawalan ng pag-asa dahil lamang sa isang basura dahil isa daw naman itong genius at bukod pa doon ay ito daw ang kanyang idulo pagdating sa pagko-cultivate. Kaya naman agad ang nilinak ni Ran Changling nang may malamig na boses na gusto daw niyang mas masalimuot pa ang sapitin ng ating bida kung saan gusto daw niyang makita na magsisigaw ito sa sakit habang nadudurog ang buo nitong katawan hanggang sa bawian daw ito ng buhay. At nang marinig naman ni Kui Shenshen ang sinambit ng hangal niyang brother ay agad niya itong tinugunan at may paggalang niyang sinabi na gagawin daw niya ang ipinag-utos ng kanyang senior brother upang napalitan daw naman ng sigla ang galit nito na singlamig daw ng chilly winter. At matapos niyang makapagsalita ay may nakakatakot namang ekspresyon siyang tinugunan ng hangal at sinabi niyang ayaw daw niya nang napapahiya kaya wag daw siyang bibiguin ng hangal kung ayaw daw nitong sa kanya mangyari ang kanyang mga sinambit kanina. At habang papalayo ang hangal ay iniisip naman ni Kui Shenshen na talaga daw nahangal si Ran Changling subalit dahil daw sa kailangan niyang mapalapit dito at makakuha ng pabor ay di niya daw ito papwedeng bigin subalit dating daw ang panahon na siya mismo ang gagawa ng mga sinabi nito sa kanina sa mismong sarili ng hangal na si Ran Changling. At matapos ng kaganapan sa mga hangal ay lumipat naman ang eksena sa ating bida kung saan agad ang dalawang sinalubong ni Outer Sect Elder Han, at nang makita ito ng dalawa ay agad din naman silang tumugon dito ng pagbati. Nang makalapit na ang ating bida kay Outer Sect Elder Han ay agad nitong tinanumang kung ano na daw ang kalagayan ng experience nito at ng kasalukuyan nitong lakas. Na seryoso namang tinugunan ng ating bida at bago niya sagutin ang katanungan ni Han Kong ay nagpasalamat muna siya dito at matapos nito ay seryoso niyang sinabi na di daw nag-improve ang kanyang cultivation level sa naging experience niya at tanging ang 6th level of posterior heaven lamang daw ang kanyang naabot at siya ring kasalukuyan niyang lakas. Subalit sa isip-isip ng ating bida na kailangan muna niyang magsinungaling sa ngayon dahil ang totoong lakas niya ay katumbas na ng 9th level of posterior heaven dahil sa ginawa niyang closed door cultivation na ang PUCOS ay upang mapalakas ang foundation subalit di ito nakakaapekto sa level na nakikita ng lahat sa isang cultivator at magagamit niya ito upang gulatin ang lahat ng nangmamaliit sa kanya. Subalit sinabi naman ni Han Kong na napakalaking improvement na do ang nagawa ni Chen Feng dahil di daw madaling maabot ang 6th level of posterior heaven sa madaling panahon lamang, at matapos nito ay agad niyang ilinabas ang isang cultivation method at sinabi niyang hiniram niya ito sa Martial Skill Pavilion subalit huli na daw si Chen Feng para mapag-aralan pa ito dahil kulang na daw ang antay-tirang oras ng ating bida bago pa magsimula ang una niyang laban. Subalit tila di naman naintindihan ni Chen Feng ang pinagsasabi ni Han Kong kung saan makikita itong nagpapuso ang mata nang makita ang martial skill na ilinabas ng kanyang Outer Sect Elder dahil isa daw itong yellow grade 3rd rank martial skill na tinatawag na Falling Rain and Flying Flower Swordsmanship. Ang lahat naman ng mga sinambit ng ating bida ay agad pang danagsungan ni Han Kong kung saan may pagpapaliwanag niyang sinabi na ang Falling Rain and Flying Flower Swordsmanship ay nakatuon sa pagpaslang ng kalaban o sa madalit sabi ay isa itong offensive martial arts kung saan isa itong pamamaraan para i-condense ang chi sa itsura ng talulot ng bulaklak na nanlalaglag. Dagdag pa ni Outer Sect Elder Han na kung magagawa ng isang cultivator na maabot ang peak level ng teknik ay magagawa daw nitong magpaulan ng nakakapangilabot na lakas habang makikitang nagliliparan ang mga talulot ng bulaklak sa kalangitan na at magiging nakakapangilabot ng teknik. Sinabi pa ni Han Kong na kung magagawa lamang daw matutunan ni Chen Feng ang kahit kaunti sa teknik na ito ay magagawa nitong maabot ang championship subalit huli na daw ang lahat para sa ating bida dahil nangangailangan ito ng mahabang panahon para matutunan ang unang bahagi pa lamang ng teknik. Subalit di lang pinansin ng ating bida ang sinambit ni Martial Uncle Han nang sabihin nitong huli na ang lahat para sa pagsisinay nito at marahan pang nagpasalamat ang ating bida dito dahil daw bagay na bagay lamang sa kanya ang teknik. At matapos niya itong masabi ay mabilis nang naupo ang ating bida at habang sinasabing magsisimulan na siya sa pag-aaral ng teknik ngayon. At bago pa siya mag-umpisa ay mariin muna niyang tinitigan ang cultivation method na ibinigay sa kanya ni Martial Uncle Han habang iniisip na ang Great Golden Palm daw ay nakapuko sa pagdepensa at wala pa daw siyang martial skill para sa opensa na matagal na niyang hinahanap kaya daw naman napakaswerte niya at sa tingin daw niya ay ginawa talaga ang Falling Rain and Flying Flower Swordsmanship para sa kanya.
Habang makikita naman si Uncle Han sa isang gilid na may pagtatakang nakatingin sa ating bida at di siya makapaniwala sa kanyang narinig na ngayon na mismo pag-aaralan ni Chen Feng ang ibinigay niyang teknik. Dagdag pang sinabi ni Marshall Uncle Han sa ating bida na makikitang nagko-cultivate na halos kalahating oras na lamang daw bago ang laban nito sa ibabaw ng ring at sa ganun daw kabilas na panahon ay nakasisigurado siyang walang kahit anong matututunan ang ating bida dahil lubha daw na komplikado ng teknik at maging ang mga genius ay walang kumpiyansang mamaster ito agad-agad. Habang iniisip lamang ni Chen Feng ang patungkol sa natutunan niyang teknik na Patrilift Sutra kung saan kaya daw nitong mapabilis ang sirkulasyon ng kanyang chi kaya naman mabilis lamang niyang magagawang mapag-aralan teknik at sa tulong daw ng teknik ay sapat na ang kalahating oras para may matutunan sa teknik na kanyang pinag-aaralan. Maya-maya pa ay bahagya niyang idinilat ang isa niyang mata at may pang-asar na sinabi kay Marshall Uncle Han na mas mabuti na daw na merong ginagawa sa kahit kunting oras kisa sa basta lamang nakanganga at nagsisayang ng panahon. Nabahagya namang di nagustuhan ni Marshall Uncle Han kaya naman mariin nitong sinabi sa ating bida na wala pang sinumang cultivator ang naitala sa kasaysayan na nagawang may matutunan sa teknik na ito nang wala pang isang oras at dagdag pa nitong pangmamaliit na wala siyang kumpiyansang magagawa man lang ng ating bidang maintindihan ang paunang salita patungkol dito. At ang mga sinambit naman ni Marshall Uncle Han ay agad na sinalungat ni Senior Sister Han at mariin din itong sinambit sa kanyang ama na basta't magtiwala lang kay Chen Feng dahil di daw nila alam kung anong kaya nitong gawin. Bukod pa doon ay sinabi din niyang wala naman silang alam kung may mataas ngang abilidad ang ating bida pagdating sa pag-aaral ng teknik kaya't manood na lamang daw sila. At ang lahat naman ng mga pagtatanggol ni Senior Sister Han sa ating bida ay agad na naintindihan ng ama nito kung bakit ito nagkakaganito ang ugali pagdating sa ating bida kaya naman may pang-asar niyang sinabi kay Senior Sister Han na mukhang meron daw namumuong kakaiba sa dibdib nito pagdating kay Chen Feng, at ang kanyang namang sinabi ay di lang pinansin ni Senior Sister Han na walang naintindihan sa mga sinabi ng kanyang ama kaya naman inasar na din lamang niya ito pabalik. Makalipas pa ang ilang sandali ay bumalik sa seryusuhan ang usapan kung saan sinabi ni Marshall Uncle Han na ang Falling Rain and Flying Flower swordsmanship daw ay lubhang napakalakas subalit di naman daw ito basta-basta kayang matutunan. Sambit pa nito na sa lumipas na mga taon ay maging ang pinakamatalino sa kanila pagdating sa pagmaster ng teknik ay umabot pa ng halos isang buwan bago nito narating ang initial stage ng teknik. Dagdag pa ni Uncle Han Kong na kahit pa daw totoo ang sinambit ni Senior Sister Han patungkol kay Chen Feng na may sapat nga itong talino pagdating sa mga teknik ay lubha pa din daw na imposibleng magawa man lang nitong maabot ang initial stage ng teknik sa ganito kaiksing panahon lamang, at nang matapos na itong magsalita ay sakto din naman ang pagdilat ng mga mata ni Chen Feng senialis na tapos na din ito sa kanyang ginagawa. Dahilan upang isipin ni Marshall Uncle Han na wala talaga itong napala sa ginawa nito dahil wala daw naman siyang nakikitang pagbabago sa chi ng ating bida. Sanialis lamang daw na totoo ang kanyang mga sinambit na wala pang sino man ang may kakayahang makaabot sa initial stage ng teknik kahit pa sa kalahating buwan. Maya-maya pa ay ibinalik na ng ating bida ang cultivation method kay Marshall Uncle Han at may pagkamayabang niyang sinabi na lubha talagang napakahirap ng teknik katulad ng sinasabi nito kanina dahil inabot pa daw siya ng kalahating oras para lamang maabot ang initial stage ng teknik. At ang mga sinambit naman ni Chen Feng ay di agad na unawaan ni Marshall Uncle Han kaya naman sinabi nitong naiintindihan niya ang ating bida dahil lubha talagang napakahirap ng teknik kaya wag daw agad sumuko ang ating bida. At makalipas pa ang ilang sandali ay agad na din niyang naunawaan ang sinambit ng ating bida na nagawa na niyang maabot ang initial stage sa loob lamang ng kalahating oras dahilan ng labis na panlalaki ng kanyang mga mata. Labis talagang nagulantang si Marshall Uncle Han sa kanyang nalaman base pa lamang sa tuno ng kanyang pananalita at habang nakatingin sa mayabang nating bida ay mariin niyang kinlaro dito kung totoo daw ba ang kanyang mga narinig na nagawa na nga nitong maabot ang initial stage ng teknik sa loob lamang ng mixing panahon. At ang paninigurado naman ni Uncle Han ay agad na tinugunan ng ating bida at sinabi nito ng may bahagyang pagyayabang na kayang-kaya daw sana niyang maabot ang late stage ng teknik kung mahigit sa isang oras lamang ang panahon niya dahil lubha daw na maiksi ang kalahating oras para maabot ang late stage ng teknik. At matapos ng kanyang mga kaiabangan ay ilinabas na din niya ang cultivation method na kanyang nakulimbat sa hangal na si Uncle Quan sa Qingxin Mountain at sinabi niyang tinangnan daw ito ng kanyang senior sister Han kung magugustuhan niya ang regalo niya para dito.
At nang mag-umpisa na nga si Senior Sister Han sa pagsuri sa cultivation method na ibinigay ni Chen Feng ay makikitang nagbitubutuhan pa ang mga mata nito sa tuwa habang sinasabing ang yellow grade cultivation method daw na ito ay ang kanyang matagal nang hinahanap na bagay sa ginagamit niyang teknik na weapon skill at sa tulong daw nito ay mas lalo siyang lalakas, kaya naman lubos siyang nagpasalamat sa ating bida sa paghahanap nito para sa kanya. At ang pasasalamat naman ni Senior Sister Han ay tinugunan lamang ng ating bida at sinabi niyang masaya daw siyang makatulong sa kanyang Senior Sister Han. Na tinugunan naman ni Senior Sister Han pabalik at sinabi nitong di daw siya makapaniwalang concern din sa kanya si Chen Feng, habang makikita naman si Marshall Uncle Han sa likuran na tila di na pinapansin ng dalawa kaya nagkakaganito ang ekspresyon ng mukha nito. Makalipas pa ng ilang sandali ay tuluyan na ding nagpaalam ang ating bida sa dalawa upang magtungo na sa arena dahil mag-uumpisa na ang kanyang unang laban sa nagaganap na competition. At ang pagpapalam naman ng ating bida ay agad na tinugunan ni Senior Sister Han at sinabi nitong kayang-kaya daw ni Chen Feng ang magaganap na laban upang mas mapalakas pa ang loob nito. Habang makikita naman si Marshall Uncle Han na tila proud sa talino ng ating bida pagdating sa pag-aaral ng teknik dahil daw nagawa nitong maabot ang initial stage ng Falling Rain and Flying Flower swordsmanship sa loob lamang ng kalahating oras na walang sino man ang naitalang nakagagawa. At habang nakatingin sa papaalis nating bida ay sinabi nito na mukha daw na maswerte ang kanyang senior brother yan sa pagkakaroon nito ng disciple na kagaya ni Chen Feng dahil di daw ito nagkamali sa pagkuha dito bilang disciple. Matapos makaalis ang ating bida upang magtungo sa arena ay makikita naman ang mag-amang naiwan sa loob kung saan mariin pang ipinagdiinan ni Senior Sister Han ang kanyang tamang hinala sa ating bida na may pangbihira itong talento pagdating sa mga teknik dahil meron daw siyang kakaibang mga mata na may kakayahang makakita ng mga genius na gaya ni Chen Feng. At ang kanya namang mga sinabi ay agad na tinugunan ni Marshall Uncle Han at sinabi nitong baka daw kaya ito nagkakaganito ay may pagtingin ito sa ating bida. Bukod pa dun ay alamaan daw naman niya ito kaya wag na daw gumawa pa ng kung ano-anong paraan si Senior Sister Han para lamang ipabatid ito sa kanya. At ang mga pinagsasabi naman ni Marshall Uncle Han ay labis na ipinamula ng mukha ni Senior Sister Han at mariin niyang sinabi sa kanyang ama na itinuturing lamang daw niyang parang kapatid si Chen Feng kaya wag daw itong magsalita ng kung ano-anong mga paghihinala sa kanya. At dahil sa inis ay sinabi na lang nitong kalimutan na lamang nila ang kanilang pinag-usapan ngayon at magtatango na din daw siya sa arena para mapanood ang mga magiging laban habang kitang-kita dito ang labis na panggagalaiti na umabot pa sa puntong mag-usok-usok ang ulo nito dahil sa sinabi ng kanyang ama. At habang papalayo si Senior Sister Han ay inasar pa ito ng kanyang ama at natatawa nitong sinabi na sa kabilang pintuan daw ang arena kung nasaan magaganap ang laban ni Chen Feng. Na agad din naman tinugunan ni Senior Sister Han at nagkakamali daw ang kanyang ama kung iniisip nitong si Chen Feng daw ang kanyang gustong mapanood. At matapos nito ay lumipat naman ang eksena sa labas kung saan makikita ang napakaraming cultivator sa paligid ng arena habang malakas na ipinagsisigawan ang kani-kanilang mga pambato at ipinagmamalaking mananalo daw sa magaganap na labanan. Kung saan maririnig din naman ang iba na disam-asang-ayon dahil may ipinagmamalaki din silang mga cultivator kaya naman malakas ng mga itong isinigaw na makikita na lamang nila ang mananalo sa oras na magkaharap na ang kanilang mga cultivator na ipinagmamalaki. Habang makikita naman sa kanilang panig ang ilang pang mga cultivator na malakas na nagsisisigaw para sa cultivator na si Ran Changling Senialis na malaki talaga ang tiwala nilang ito ang mananalo hanggang huli. At sa dami ng mga taga-suporta ng hangal ay meron pa itong mga babaeng taga-share sa kanya kung saan animoy mga bayaran lamang sa kanto ang mga wangis nito. Makalipas pa ang ilang sandali ay tuluyan na ding nag-announce ang rep-ere ng magaganap na ika-15 laban sa pagitan ng mga cultivator kung saan malakas niyang sinabi na mag-uumpisa na sila ngayon, dahilan ng lalong paglakas ng ingay sa buong paligid Senialis na kanina pa din kinakiti ang mga manunood para sa paparating na laban. Maya-maya nga lang ay malakas nang sinabi ng rep-ere ang pangalan ng dalawang unang kalahok na maglalaban sa arena kung saan ang magaganap na laban sa pagitan ni Qi Shenshen at Chen Feng, at matapos niyang masabi ang pangalan ng dalawa ay agad na din naman itong inanyayahan sa ibabaw ng arena ang mga ito. Kung saan nang matapos ng makapagsalita ang rep-ere ay agad na ding kumilos si Qi Shenshen at mabilis na nga itong nagtungo sa ibabaw ng ring ng may pagkamaangas na postura.
Habang makikita naman si Chen Feng na dahan-dahan lamang sumasampa sa ibabaw ng ring habang maririnig sa paligid ang mga cultivator na walang tiwala sa ating bida at sinasabi pa ng ilan na napakamalas daw ng ating bida dahil mukhang agad din itong mawawala sa laban dahil ang nakatapat pa nito ay si Kui Shenshen. Dagdag pa ng isang hangal na cultivator na ang kanya daw brother Kui Shenshen ay may napakatigas na pangangatawan kung saan ang balat at buti daw ng hangal ay may ihalin tulad na sa isang bakal at di na daw sila magtataka kung di man lang ito magagalusan ng ating bida. Sabi pa ng isa na kahit pa daw magawa ni Chen Feng na makaligtas sa kamay ni Kui Shenshen ay nakasisigurado daw silang magtatamo pa din ito ng malubhang pinsala na siyang mapapawalang bisa sa pagiging cultivator nito. Habang si Chen Feng naman ay seryoso lamang na sumasampa sa ibabaw ng ring habang iniisip ang Yumao niyang Master Yan. At habang nakatinggala ay mariin niyang sinabi sa kanyang isipan na alam niyang pinapanood siya ngayon ni Master Yan kaya naman ipapakita niya sa kanyang master na di daw ito nagkamali sa pagpili nito sa kanyang bilang disciple at sisiguraduhin daw niyang maipaghiganti niya ito sa mga hangal na nanglay sa bangkay nito lalong-lalo na daw kina Ranyuzo. Habang sa kabilang banda naman ay makikita sina Elder Han at Elder Son kung saan pagkaupo ng dalawa ay agad na nagsalita si Elder Son at may pagkamayabang nitong tinanong si Elder Han kung nandito din daw ba ito para panuurin lamang ang magiging laban ni Chen Feng. Dagdag pa ng hangal na mukha daw na napakamalas ng ating bida dahil napatapat pa ito sa kanyang disciple na si Kui Shenshen, at di daw naman lingid sa kanilang kaalam na masyadong malayo ang kakayahan ng bawat isa kung saan isang napakalakas na disciple ang kanyang alaga habang si Chen Feng naman ay kilalang isang walang kwentang cultivator sa buong Chen Yuan sect. Bukod pa doon ay wag na daw mag-akala pa si Elder Han ng kung ano sa ating bida dahil maya-maya lang ay makikita na nito kung paano ito lalampasuhin ni Kui Shenshen sa ibabaw ng ring. At ang lahat naman ng mga pinagsasabi ng hangal ay di naman nagustuhan ni Marshal Uncle Han kaya naman may panghahamon niyang sinabi sa hangal na si Elder Son na masyado pa daw maaga para magsalita ito ng kung ano-anong kahibangan patungkol sa kalalabasan ng laban, at wag daw itong mag-akala na siya si Nostradamus na isang manghuhula. At ang pang-asar naman ni Marshal Uncle Han sa hangal ay di din ito nagustuhan at kahit naiinis na ay nagawa pa nitong humagalpak ng tawa sabay sabing wala daw naman talaga silang maasahan na maipapakita ng ating bidang kung ano dahil isa daw itong basura na walang silbi gaya ni Master Yan Qingyu na isang walang pakinabang na elder. At ang mga pangmamaliit ng hangal na si Elder Son sa ating bida lalong-lalo na sa kanyang namayapang senior brother Yan ay napatingin siya dito ng may kakaibang ekspresyon ng dahil sa panggagalaiti subalit di naman napigilan ng titig ni Elder Han ang hangal na si Elder Son at malakas pa nitong sinabi na sa oras daw na magawang manalo ni Chen Feng sa kanyang disciple na si Kui Shenshen ay kakain daw siya ng dumi ng tao sa harap ng madaming cultivator. Kaya naman nakuha din ng hangal ang atensyon ni Senior Sister Han na kanina pa din nagpipigil ng galit sa hangal na elder. Maya-maya pa ay may pagkakalmadong sinabi ni Marshal Uncle Han na sa dapat daw ay tumupad ito sa kanyang mga sinabi at ngayon pa lamang daw ay handa na nito ang kanyang tiyan dahil mukha daw na mag-aalmusal ito ng dumi dahil sa mga pangmamaliit nito kay Chen Feng. At ang sinabi naman ni Elder Han ay agad na tinugunan ng hangal na si Elder Son at may pang-asar niyang sinabi pabalik na sana daw ay may masabi pa ito mamaya sa oras na matapos na ang laban ng dalawa dahil sinisigurado niyang ang kanyang disciple ang magtatagumpay sa laban. At matapos ng pag-aasara ng dalawang elder sa kabilang banda ay lumipat naman ang eksena sa ibabaw ng ring kung saan makikita ang dalawang cultivator na nakatakdang magharap sa laban kung saan kitang-kita na pareho na ang mga itong handa sa magiging laban sa pagitan nilang dalawa, at makalipas pa ang ilang sandali ay tuluyan nang ang isinigaw ng repair na simulan na daw ang labanan, at nang marinig naman ito ng mga manunood ay agad nang lumakas ang sigawan ng mga cultivator na kitang-kita na sa magiging resulta ng laban. Subalit bago pa magsalpukan ang dalawa ay agad pang nizingit ng hangal na si Kui Shenshen ang kanyang mga pagyayabang at mariin niyang sinabi kay Chen Feng na mukhang napakamalas daw nito dahil siya pa ang una niyang nakatapat sa laban. At dagdag pa ng hangal na pagbabayaran daw nito ang ginawa nito kaninang pamamahiya sa kanyang senior brother Ran Changling at sisiguraduhin daw niyang dudurugin niya ang bawat buto nito sa lahat ng parte ng kanyang katawan. At kung ayaw daw itong mangyari ng ating bida ay ngayon pa lang daw ay lumuhad na ito sa kanyang harapan bago pa niya simulan ang kanyang mabibigat na pagbabante dahil 100% daw siyang nakasisiguradong yun ang mangyayari sa oras na mag-umpisa na daw siyang umatake sa ating bida.
At ang lahat naman ng mga pinagsasabi ng hangal ay may pagkakalmado lamang na tinugunan ni Chen Feng at di din nagpatalo sa kayabangan ng ating bida kung saan may pang-asar pa nitong sinabi na napakaswerte daw niya dahil ang makakatapat niya ay ang hangal na isa lamang sunod Sun Yuan sa hangal na si Ran Changgling at ito pa daw ang mukhang minamalas dahil magiging pang-warm-up lamang ito sa kanya. Dagdag pang pang-asar ng ating bida na wag na daw magsalita pa ang hangal dahil wala daw namang karapatang magyabang ang katulad nitong askiser lamang ni Ran Changgling sa kanyang harapan dahil lalo daw siyang nangangating tapusin ito. At ang lahat man ng kayabangan at pang-asar ni Chen Feng ay makikitang talagang naging epektibo sa hangal na si Cui Shenshen na makikitang ang labis ng nanggagalaiti sa kanyang mga narinig at malakas pa niyang isinigaw na wala daw karapatan ang basurang gaya lamang ng ating bida na ipahiya siya sa harap ng madaming cultivator. Tuluyan nang nahulog sa patibong ni Chen Feng ang hangal kung saan di na nito pinag-isipan pa ang kanyang mga gagawin dahil sa sobrang panggagalaiti sa ating bida na siya namang plano ni Chen Feng una pa lamang upang di na ito makapaglabas pa ng malalakas na teknik. Makikitang nagmala Super Sean na nga ang hangal na si Cui Shenshen upang agad nang umatake ng bara-bara sa ating bida at upang magawa na daw niya ang kanyang mga sinambit kanina. Makalipas pa nga ng ilang sandali ng paghahanda ng hangal na si Cui Shenshen ay agad na ding itong umatake kung saan walang pagdadalawang isip niyang ginamit ang pinagmamalaki niyang teknik na Iron Shoulder Bump upang tapusin agad ang buhay ni Chen Feng sa isang pag-atake lamang. Habang makikita naman sa isang gilid ang mga hangal na cultivator na taga-suporta ni Cui Shenshen kung saan maririnig na malakas nilang sinambit na mukhang agad daw matatapos ang laban dahil ginamit na ni Cui Shenshen ang unique skill nito na walang sino man ang may kayang makadepensa sa katapat nitong level. Dagdag pa ng isang hangal na kilalang kilala ang teknik na ginamit ni Cui Shenshen dahil maraming beses na nila itong nakita kung saan maging ang may mas mataas na level sa kanilang senior brother ay nahihirapang makadepensa dito ay paano pa daw kaya si Chen Feng nakitang-kita namang may mababang level lamang. Dagdag pa ng isa na game over na daw agad ang laban dahil kitang-kita daw naman na walang balak ang kanilang senior brother na patagilan pa ang laban dahil ginamit na agad nito ang kanyang fatal move. At muling bumalik ang eksena sa ibabaw ng ring kung saan makikita ang ating bida na kalmado lamang na nakatayo habang iniintay ang ipinagmamalaking atake ng hangal at habang may seryusong mukha ay mariin niyang sinabi sa kanyang masterya na ito na daw ang panahon upang magsimula siyang hugasan ang nadumisan nitong reputasyon at mag-uumpisa daw siya sa pinakamababa hanggang sa kay Ranyuzo. Makalipas pa nga ng ilang sandali ay tuluyan na ding tumama ang pinakamalakas na pag-atake ng hangal sa ating bida at sa lakas ng pag-atake ay agad na binalot ng makapal na usok ang ibabaw ng ring kasabay ng malakas na pressure senialis na dingabiro ang pinakawalang atake ng hangal, at sa kapal din ng usok ay di na natin makita sa ibabaw ng ring ang resulta ng salpukan. Habang di pa din humuhupa ang makapal na usok ay makikita naman ang hangal na si Elder Son kung saan umandar na naman ang pagkahibang nito at habang humahagalpak ng tawa ay may pang-asar niyang sinabi kay Elder Han na mukhang di daw siya makakakain ng dumi dahil mukhang natapos na daw agad ang alaga nitong si Chen Feng, at ang sinabi naman ng hangal ay may pagkakalmado lamang na tinugunan ni Elder Han at kagaya ng hangal ay humagalpak din ito ng tawa habang sinasabi na manood na lamang ang hangal na Elder dahil wala pa namang linaw kung sino nga talaga sa dalawa ang nanalo. Maya-maya pa habang mariing nakatingin si Marshal Uncle Han sa ibabaw ng ring ay makikitang bigla itong napangiti sa kanyang kinauupuan senialis na walang nangyari sa ating bidang masama, at habang nakangiti ay may pagkakalmado niyang sinabi sa hangal na Elder na mas mabuti pa daw na tingnan na lang nito ng mariin ang nangyayari sa ibabaw ng ring kisa sa magsayang ng laway sa kanyang mga kahibangan. Matapos nito ay bumalik ang eksena sa ibabaw ng ring kung saan makikitang maayos lamang na nakatayo ang ating bida sa likuran ng hangal na si Cui Shenshen at habang wala sa balansi ang hangal ay may pagkamayabang na nagsalita ang ating bida at mariin niyang sinabi na di niya raw itatangging napakalakas ng Iron Shoulder Bump na ginamit ni Cui Shenshen subalit masyado daw namang mabagal ang mga kilos nito dahilan upang matawag pa din itong walang silbi. Makalipas pa ang ilang sandali ay tuluyan na ding bumulagta sa harapan ng ating bida ang kanina lamang ay taas noo pang nagbabanta kay Chen Feng subalit sa isang mabilis na pag-atake lamang ni Chen Feng ay agad na din itong nawalan ng malay habang dahil sa mga pangyayaring di inaasahal ng madami ay naging dahilan ito ng labis na katahimikan sa buong paligid ng arena.
At nang makita naman ng hangalan si Elder Son ang nangyari sa kanyang ipinagmamalaking disciple ay labis siyang nagulantang at may pagtataka niyang tanong na papaano daw nangyaring nagawa lamang ni Chen Feng na pabagsakin ang kanyang disciple sa isang pag-atake lamang. Maya-maya pa ay agad na ding nawala ay matinding katahimikan ng paligid ng malakas na i-announce ng tagapaghatol na si Chen Feng na ang nagwagi sa unang laban, kasunod ng malalakas na hiyawan ng mga balimbing na cultivator kung saan maririnig namang agad silang naging taga-suporta ni Chen Feng. Habang mapapansin naman ang ating bida na kalmado lamang na nakatayo sa gitna ng ring at may pagmamalaki niyang sinabi sa kanyang master na maayos daw ang kanyang naging progreso at wala itong dapat pagsisihan sa kanya. Habang makikita naman sa kabilang banda ang mga taga-suporta ng hangal na si Kui Shenshen na labis ding nagulantang at napanganga sa kanilang nasaksihan at mariin pang sinabi ng isa na baka daw hallucination lamang ang kanyang nakikita, habang ang isang naman ay di makapaniwala at napapatanong pa kung si Chen Feng nga daw talaga ang nasa ibabaw ng ring dahil dati daw naman itong walang silbi. Pahabol naman ng isa na mukhang nagkamali daw sila sa pagsukat sa kakayahan ng ating bida dahil nagawa nitong mapabagsak ang isa na kilalang cultivator na si Kui Shenshen sa isang pag-atake lamang. Maya-maya pa ay muling bumalik ang eksena sa ating bida kung saan umandar na naman ang kayabangan nito at mariin niyang sinabi kay Ran Yuzo na ito daw ang una niyang hakbang sa sinabi niyang paghihiganti at ipakikita daw niya sa hangal kung papaano niya dudurugin ang mga kasangga nito. At habang mariing nakatingin sa isang banda kung saan matatagpuan ang hangal na si Ran Yuzo at mariin pang dagdag ng ating bida na maghintay daw lamang ito dahil di magtatagal ay ito na ang kanyang isusunod na asikasuhin. Habang makikita naman ang hangal na si Inner Sect Elder Ran sa itaas na tila di man lang kinabahan sa mga pagbabanta at mabibigat na binitawang salita ni Chen Feng bagkus ay tinugunan niya lamang ito ng nakakalukong ngiti habang sinasabi na masyado daw matalas ang mga tingin ng ating bida. Dagdag pa nito na di daw niya sukat akalaing ang isang basurang gaya ni Chen Feng ay magagawang umangat sa miksing panahon lamang kahit na alam naman ng lahat na isa lamang itong walang silbing cultivator. Habang makikita naman ang ating bida na dahan-dahan nang bumababa sa stage kung saan una niyang napatunayan kung gaano siya kalakas sa kanyang namayapang Master Yan. Subalit dahil na din sa pinakita niyang pag-improve ay may mga hangal pa ding nakaramdam ng inggit at galit kay Chen Feng gaya na lamang ni Elder Son na makikitang may panggagalaiting di makapaniwalang madali lamang natalo ang kanyang disciple sa harap niya mismo. May pagtataka pa niyang dagdag na papaano daw nagawang makadepensa ng ating bida sa Iron Shoulder Bump ni Zenshin dahil sa mga nagdaang laban daw nito ay wala pang nakaligtas sa pinakamalakas nitong teknik kahit na mas lamang pa sa kanya ng level ang kanyang mga nakakalabang cultivator. Habang maririnig naman sa gilid nito ang paghagalpak ng malakas ni Outer Sect Elder Han habang sinasabihan nito ang hangal na si Elder Son na wag na daw itong magtaka sa mga ipinakita ni Chen Feng dahil malinaw daw naman itong nakita na wala itong ginawang anumang pangdaraya at malinis nitong tinapos ang ipinagmamalaki nitong disciple sa isang pag-atake lamang. Habang iba naman ang isinisigaw ni Senior Sister Han sa isang gilid kung saan naghihimutok nitong sinasabihan ng hangal na si Elder Son na tigilan na daw nito ang pagtawag sa ating bida na basura dahil kung basura daw man si Chen Feng ay nangangahulugan lamang iyon na mas basura silang lahat ng buong pamilya at mga disciple nito dahil madali lamang tinapos ni Chen Feng ang laban at iniwang nakahandusay ang hangal sa ibabaw ng stage. Subalit di pa din nagpakumbaba ang hangal sa kanyang mga pananalita at panlalait at ang mga pinagsasabi ng mag-ama ay tinalikuran lamang ng hangal habang sinasabi na sinwork lamang si Chen Feng dahil tinamaan nito ang kahinaan ng teknik ni Zenshin dahilan ng mabilis nitong pagkatalo subalit kung hindi daw naman yun nangyari ay siguradong si Chen Feng ang babulagta sa ibabaw ng stage. Dagdag pa nito na kung sa unang laban daw nito ngayon ay tinamaan nito ang sandamakmak na swerte ay di na daw yun mangyayari pa sa susunod nitong laban kaya naman wag na daw masyadong magdiwang ang mag-ama dahil di daw laging Pasko. Subalit di naman hinayaang makalayo pa ni Elder Han ang hangal na si Elder Son at mariin niyang sinabi dito na mukhang may nakakalimutan daw ito sa kanilang mga napagkasunduan. At upang mapahinto sa pag-alis ang hangal ay mariing ipinaalala ni Elder Han sa hangal na kanina daw ay malinaw niyang narinig na isinumpo nitong kakain siya ng dumi ng cultivator sa harap ng madaming tao sa oras na manalo si Chen Feng at sa di daw inaasahang pagkakataon ay nanalo nga ang kanyang pangbato kaya naman bilang Elder ay di nito pwedeng talikuran na lang ang mga sinabi nito. Nalabis namang ipinanggalaiti ng hangal na si Elder Son kung saan makikita ang ekspresyon nito na nagmumuko ng adik sa katul dahil di na halos mapinta pa ang itsura nito sa sobrang panggagalaiti.
Maya-maya pa ay nakisali na din si Senior Sister Han kung saan pinaringgan nito ang hangal na elder sa pamamagitan ng pagsasabi niya sa kanyang ama na hayaan na lamang nila si Elder Son at wag na lang pilitin pang gawin ang mga sinambit nito dahil mukha daw naman talagang walang isang salita ang kagaya nitong hangal. At dagdag pa ni Senior Sister Han na di daw naman pati magagawang kumain ng dumi ng hangal na si Elder Son sa harap ng madaming tao gaya ng ipinagyayabang nito bago magsimula ang laban ni Chen Feng dahil baka daw natatakot ito na wala na siyang maiharap na mukha pa sa mga disciple niya sa oras na pilitin pa ito ni Elder Han sa paggawa ng ganitong bagay. Subalit agad namang napagtanto ni Elder Han ang ibig sabihin ng mga sinambit ng kanyang anak kaya naman agad niya din itong sinakyan upang pagkaisahan ang hangal na si Elder Son at may panunukso niyang sinabi na ang isang cultivator lalong-lalo na at isa pa itong elder ng isang sect ay nararapat lamang na may isang salita maging ano pa man ang kapalit. Kaya naman di daw siya naniniwalang babaliwalain na lamang ng isang kagalang-galang na elder na gaya ni Elder Son ang kanilang mga pinagsasabi maliban na lamang daw kung may naninirahang internal demon sa loob nito. Bukod pa doon ay sinabi din niyang para din sa ikabubuti ng hangal na elder ang kanyang ginagawa dahil ano na lamang daw ang magiging komento ng ibang mga elder kung di ito tutupad sa ipinangako nito kanina. At dahil sa nga pinagkakaisahan ng mag-ama ang hangal na si Elder Son ay mabilis itong naipit sa sitwasyon dahilan ng pagbuhos ng mga pawis nito sa kanyang mukha nang dahil sa kanyang pinasok na sakit ng ulo habang may panggagalaiti niyang pinagbabuntaan si Elder Han. At dahil sa katotohanan ng anumang pagpilian niyang gawin ay siguradong mapapahiya siya sa harap ng madaming cultivator kaya naman nang gagalaiti niyang tinanong kung ano daw ang papwede niyang gawin para tumahimik na ang mag-ama. At nang dahil sa kanyang pagtatanong ay umandar na nga ang kahapitan ni Elder Han kung saan mariin niyang sinabi sa hangal na kailangan lamang nito maibigay ang yellow grade cultivation method na nasa pagmamay-ari nito at agad ding mawawala ang sakit ng ulo ng hangal. Dahil kaya daw naman niyang magpanggap na walang narinig mula sa hangal na si Elder Son at bukod pa dun ay kagaya ng kanyang sinabi kanina na ang isang cultivator ay nararapat lamang na may isang salita kaya naman makakasigurado daw ang hangal na si Elder Son sa kanya. At dahil sa sinabi ni Elder Han ay napilitan na din ang hangal na si Elder Son na ilabas at ibigay dito ang kagustuhan nito dahil sa wala na din naman siyang pagpipilian pa kaya naman kahit mabigat sa kanyang dibdib ay mabilis niyang iinabat sa sahig ang yellow grade cultivation method habang sinasabing aalis na daw siya dahil wala na silang dapat pang pag-usapan. Nang tuluyan ng makaalis ang hangal na si Elder Son ay saka natin nakita ang saya ni Elder Han dahil daw nakakuha sila ng isang yellow grade cultivation method nang walang ilinalabas na anumang halaga ng pera senialis na talagang pinlano lamang niya na mangurakot sa hangal na elder. At nang marinig naman ito ng kanyang anak na si Senior Sister Han ay tinanong nito ang kanyang ama sa kung ano daw naman ang masasabi nito patungkol sa naging tulong niya para lalong naipit ang hangal na elder at upang maging matagumpay ang kanyang ama sa pagkakakuha ng gusto nitong cultivation method. Na agad din namang tinugunan ni Elder Han at tila proud pa niyang sinabi kay Senior Sister Han na napakaganda daw ng naging papel nito para hututan ang hangal. At dahil sa paruri ng ama ay tila lumaki ang ulo ni Senior Sister Han at tumaas ang kumpiyansa sa sarili kaya naman walang anot-ano nitong sinambit ng malakas na sa pagkakataon daw na ito ay siya naman ang magpapamala ng lakas. Dagdag pa nito na nanalo daw ang kanyang junior brother na si Chen Feng kaya naman di siya pa pwedeng matalo sa kanyang laban dahil kung hindi ay wala na siyang mukhang may haharap sa manglay nating bida. Habang makikita naman ang amam nito sa likuran kung saan laking pagtataka niya sa biglaang ikilos ni Senior Sister Han dahil di pa daw niya nakita dating ganito ito kakumpiyansa at kasabik sa competition kagaya nito. Makalipas pa ang ilang sandali ay muli nang tinawag ang ating bida sa ibabaw ng stage para sa ika-37 na laban ng second round ng ating bida laban kay Pan Qiang na isa ding kilalang cultivator na may pambihirang lakas na tinataglay. At matapos makasampa sa stage ng dalawang magkatunggali ay muli nating narinig ang salita na kakain na naman daw siya ng dumi sa oras na maipanalo pa ni Chen Feng ang second round at ang cultivator na may sambit nito ay walang iba kundi ang hangal na namang si Elder Son na agad namang narinig ni Elder Han. At dahil sa kanyang narinig ay may pagkamarahan niyang sinabihan ang hangal na si Elder Son na sana daw sa pagkakataong ito ay di na nito baliin pa ang kanyang mga pangako dahil kung magkataon daw ay muli siyang titistigo sa lahat dahil malinaw na naman niyang narinig ang mga sinabi nito.
Nalabis namang ipinanlumo ng hangal na makikitang napabagsak na lang sa kanyang kinauupuan dahil kung magkataon ngang manalo na naman ang ating bida ay siguradong malalagay na naman siya sa mga panghuhuthot ni Elder Han dahil narinig na naman nito ang kanyang mga sinabi. At upang di makahalata si Elder Han na siya ay kinakabahan sa papwedeng mangyari ay mariin niyang sinabi na wag na daw umasa pa si Elder Han na muling uulanan ng swerte ang ating bida at muling mananalo dahil sa pagkakataon daw na ito ay nakakasigurado na siyang di nito magagawang tapatan si Pan Qiang. Subalit ang mga sinambit naman nito ay di lang binigyang pansin ni Elder Han sa isang gilid na makikitang nakatuon ang mga mata sa nagaganap na laban at base sa ekspresyon ng mukha nito ay tila maganda ang ipinapakita ng ating bida. Naagad namang napansin ng hangal na si Elder Son kaya naman dali-dali niyang tiningnan ang nagaganap na laban subalit sa paglingon nito sa ibabaw ng ring ay sumambulat sa kanya ang isang di kapani-paniwalang sitwasyon kung saan muli na namang nanalo si Chen Feng sa kanyang katunggali dahilan ng malakas na sigawan ng madaming cultivator habang malakas namang sinasambit ng taga-anunsyo na qualified na daw ang ating bida para lumaban sa kasunod na round dahil nagawan na naman nitong maipanalo ang kanyang laban. Matapos nito ay muling bumalik sa mga elder ang focus kung saan may panghahamang sinabi ni Elder Han kay Elder Son na ulitin daw nito ang sinabi niya kani-kanina lamang dahilan upang matamimi naman ang hangal na elder na di makapaniwala sa muling pagkakapanalo ng ating bida. At upang di na naman ito magawang kumain ng dumi ay mas pinili na lamang niyang ibigay ay yellow grade elixir kay Elder Han pagkat batid niyang matagal na din naman itong gustong makuha ni Han Kong at para na din muli nitong itikom ang bibig nito patungkol sa mga nangyari kanina. Naagad namang tinanggap ni Elder Han habang makikita sa mukha nito ang bahagyang panlalait sa hangal na elder habang sinasambit na sana daw ay makatanda na ito sa ngayon at itigil na nito ang pangmamaliit sa kanyang alaga. Matapos nito ay muling ipinakita ang ating bida kung saan habang bumababa siya sa stage ay marahan niyang sinasambit sa sarili na wala na daw siyang laban para sa ngayong araw kaya naman mas makabubuti kung manunood na lamang siya sa laban ng kanyang senior sister Han para makapaglibang. At habang bumababa ang ating bida ay sinalubong naman ito ng iba't ibang papuri at komento mula sa mga cultivator na napahanga niya sa kanyang ipinakitang laban kung saan mabilis lamang nitong tinapos ang kanyang katunggali sa iisang atake lamang dagdag pa ng ilan na mukhang maituturing daw na star ng competition ang ating bida sa ngayon dahil sa dami ng napahanga nito sa kanyang lakas. Subalit tila di ganang masaya si Chen Feng sa kanyang nakikita at sambit pa niya na di daw niya inaakalang mabilis siyang hahangaan ng madaming cultivator dahil lamang sa kakaramput niyang may pakitang lakas sa laban. At matapos niyang makalampas sa mga taga-hanga niyang lalaki ay bigla naman siyang sinalubong ng naggagandahang mga bibot kung saan may pang-aakit nilang tinatawag ang pangalan ni Chen Feng bilang senior brother. Sambit pa ng isa na sobre daw siyang napahanga ng ating bida dahil sa pagiging maangas nito sa pakikipaglaban sa ibabaw ng stage. Sabi pa ng isang haliparot na mukhang talusak na baka daw pa pwede siyang dalawin ng ating bida sa kanyang kwarto masayang hating gabi at ituro ang mga moves sa laban na pektibo para mapatirik ang mata ng isang katunggali. Sabi pa ng animoy di na kumikaing cultivator na maging siya daw ay gusto ding maranasang maturuan ng ating bida sa kung papaano makalipad na gamit lang ang kama. Dahilan ng pagragasa ng dugo sa ilong ng ating bida habang namumula ang mga mukha at sinasabing papayag daw naman siya sa ibang araw na magturo sa mga ito ng kanyang mga nalalaman subalit ang lahat lamang daw ng ituturo niya ay patungkol sa cultivation method at hindi sa kung ano ang iniisip nilang tatlo. Sambit pa ng ating bida na lubayan na siya ng mga ito dahil meron pa siyang gagawin ngayong araw na mas makapagpapasaya pa daw sa kanya. Subalit di naman ito pinansin ng tatlo at mariin lamang nilang sinambit na ngayon na daw ang pinakamagandang araw para maturuan sila ng ating bida na agad namang sinang-ayunan ng dalawa pang haliparot na gaya ng mga kapitbahay naming saksakan ng libog. Kaya naman nangangiyak na sinambit ng ating bida na mas madali pa daw sa kanya ang magpabagsak ng 10 kalaban kaysa asikasuhin ang animoy mga linto kung makakapit na mga haliparot na cultivator gaya nito. Maya-maya pa sa di inaasahang pagkakataon ng ating bida ay isang tinig ang nagsalita at may nakakatakot na boses nitong tinatanong kung ano daw ang ginagawa ng ating bida at sa lamig ng boses nito ay tila aging ang kanyang kaluluwa ang tinayuan ng balahibo dahilan ng kanyang panlalamig habang dahan-dahan tumitingin sa likuran.
At nang oras na makalingkod ang ating bida ay may panginginig na boses niyang tinawag ang kanyang senior sister Han habang tumutulo ang malamig na pawis sa kanyang mukha dahil sa takot habang iniisip ang papwede niyang sapitin mamaya sa kamay ni senior sister Han. At upang makatakas sa nakakatakot na si senior sister Han ay may pagpapalusot niyang agarang iniba ang usapan kung saan marahan niyang tinanong si senior sister Han kung tapos na daw ba ang laban nito na gusto sana niyang mapanood. Agad din niyang isinawalang bahala ang mga bibot na saksakan ng libog sa isang tabi upang lalong mapababa ang high blood ng kanyang senior sister at upang di na din niya maranasan pa ang parusang mula dito. At ang kanya namang katanungan ay agad din namang tinugunan ni senior sister Han nang may pagkamasungit na tuno kung saan may malamig niyang boses na sinabing kanina pa daw natapos ang kanyang laban subalit plano daw sana niyang puntahan ang ating bida ngunit di na daw yun mahalaga dahil mukha daw namang busy ito sa kanyang ginagawa. Matapos niyang masagot ang tanong ng ating bida ay may pagkamasungit niyang sinambit na ano pa daw ang ginagawa nito sa kanyang kinatatayuan kung magpapatuloy daw si Chen Feng ay mas mabuti pang umalis na lamang siya dahil mukha daw namang wala itong planong sumama sa kanya at base sa ekspresyon ng mukha nito ay mapapansing tila talagang nagseselos ito sa mga bibot na nakapalibot kay Chen Feng. Na makikita namang agaran ding sumunod kay senior sister Han nang makita niya itong lumisan habang malakas na sinasabing intayin daw siya ng kanyang senior sister dahil sasama siya dito. Subalit bago pa ito makalayo ay may pagkamaangas niyang sinabihan ang tatlo na kailangan na daw niyang umalis dahil meron pa silang gagawin at sana daw ay wag magagalit ang tatlo senialis na gusto din ng ating bidang makipagkwentuhan sa mga lintang mukha namang butay. At ang maangas namang pagpapaalam ng ating bida ay agad na namang tinanggap ng tatlo at habang nasa kakaibang posisyon ay sabay-sabay nilang sinabihan ang ating bida na mag-iintay sila dito mamayang hiteng gabi sa kani-kanilang mga kwarto. Maya-maya pa nang mapansin ni senior sister Han ang pagsunod ng ating bida sa kanya ay agad niya itong sinabihan na bakit daw nito iniwan ang tatlong bibot at mas piniling sumunod sa kanya kahit na sa tingin daw niya ay tila di ito may iwan ni Chen Feng. Kaya naman marahang nagpaliwanag ang ating bida sa kanyang senior sister na isa lamang daw iyong di pagkakaintindihan dahil matapos daw ng kanyang laban ay talagang pinlano niyang hanapin ang kanyang senior sister subalit habang bumababa daw siya ng stage ay agad na siyang pinalibutan ng tatlong haliparot dahilan upang di siya makaalis. Na di naman pinaniwalaan ni senior sister Han at may pagkamasungit pa niyang sinabi na sa kanya daw namang nakita ay di maitatangging talagang nag-e-enjoy pa ang ating bida habang napalilibutan ng mga malalambot na bosoms. Dagdag pa ni senior sister Han na nakita daw niyang nanlalaki pa ang mga mata ni Chen Feng habang nagpapakasesa sa pagmamasid ng naglalakihang mga bosoms ng tatlo. Na agad namang itinanggi ng ating bida kahit na huling-huli siya ni senior sister Han nagpapatunay lamang na laban ng pitpitan ang mga lalaki makalusot lamang sa kanilang mga pagkakasala. Dagdag pa ng ating bida na di man lang daw niya matingnan ang mga mukha ng mulal aswang babae kaya papaano daw naman niya magagawang tumingin sa malalaki nilang bosoms kanina. Dagdag pa ng ating bida na kung gusto daw niyang makita ng malaking bosoms ay mas pipiliin na lang niyang tingnan ang bosoms ng kanyang senior sister kaysa magtiis sa mga show pa ng iba na labis namang ikinagulat ni senior sister Han at dahil sa narinig ay labis na namula ang kanyang mukha senialis ng labis na pagkahiya sa narinig. Maya-maya pa ay malakas niyang sinigawan ang ating bida na isang manyakis dagdag pa nito na ubod daw ng libog ang ating bida. Na agad namang pinalusutan ni Chen Feng kung saan nangangiyak-ngiyak niyang sinabi na di daw naman yun ang ibig niyang sabihin sa kanyang mga sinabi at nagkakamali daw ng akala ang kanyang senior sister Han sa kanya. Subalit nang makatalikod na si senior sister Han at masiguro niyang di nakita ng ating bida ang kanyang mukha ay sa kanya lang ipinakita ang totoo niyang naramdaman at marahan pa niyang sinabihan ang ating bida na sa susunod daw ay magdahan-dahan ito sa pananalita para di siya makapag-isip ng kung ano-ano dito senialis na agad din namang niyang naunawaan ang ibig sabihin ng sinambit ng ating bida kanina. Makalipas pa ang ilang sandali ay muling bumalik sa seryusuhan ang usapan kung saan tinanong niya ang ating bida kung maipanalo daw ba nito ang second round ng kanyang laban. Na agad namang sinang-ayunan ng manyakis nating bida sabay tanong pabalik sa kanyang senior sister Han kung maipanalo din daw ba nito ang sarili niyang laban kanina na hindi na niya napanood. Na may malungkot namang boses na tinugunan ni senior sister Han at sinabi nito na nanalo daw naman siya sa laban subalit dahil sa lakas ng kanilang mga salpukan ang nasira ang kanyang whip na ginagamit sa pakikipaglaban.
Dagdag pa nito habang malungkot na nakatingin sa kanyang sandata na ngayon daw na nasira na ito ay di na niya alam kung papaano pa niya haharapin ang susunod niyang laban sa stage ng competition. Na may masayang ekspresyon namang tinugunan ng ating bida at sinabi nito kung inaalala daw ni Senior Sister Han ang sandata nito ay meron daw siyang alam na solusyon para dito kung saan narinig daw niya sa ibang mga cultivator na may mga rare treasure daw na ibinibinta sa Baishi City na papwede naman daw nilang mapuntahan sa ngayon at baka daw makakita pa sila ng whip na babagay para sa kanyang Senior Sister Han. Dagdag pa ng ating bida na sasamahan daw niya itong pumili ang whip na magagamit sa laban kung saan sisiguraduhin daw niyang ang kanilang makukuha ang babagay talaga sa kanyang Senior Sister. At nang marinig naman ito ni Senior Sister Han ay agad na nawala ang kanyang pagkalungkot bagkus ay napalitan pa ito ng labis na tuwa dahil si Chen Feng mismo ang pipili ng sandata para sa kanya kaya naman makikitang nag-star-star pa ang mga mata nito sa tuwa. Subalit agad din naman itong nawala nang maalaala niyang ang isang whip daw ay nagkakahalaga ng mataas na presyo dahil binili daw ng kanyang ama ang whip na kanyang gamit sa mataas na halaga kamakailan at baka daw di umabot ang kanyang pera para makabili ng panibago. Na agad namang tinugunan ng ating bida at upang makabawi-bawi sa kanyang Senior Sister Han ay sinabi niyang wag na daw itong mag-alala sa kung magkano ang isang maganda at malakas na whip dahil siya na daw ang baalang magbayad nito para sa kanyang Senior Sister Han. Matapos nito ay lumipat naman ang eksena sa Baishi City kung saan nagtungo na nga dito ang ating bida kasama ng kanyang Senior Sister Han upang kumuha ng panibago nitong sandata at sa kanilang pagdating ay agad silang sinalubong ng mga naggagandahang mga treasure kung saan agad itong ipinag-aalukan sa kagaya nilang mga bagong dating. Ang isa sa mga sandata ay ang Dragon Slayer kung saan sambit ng nagtitinda na sa oras daw na mapasa kamay nila ito ay siguradong magiging isa silang napakalakas na cultivator na may kakayahang lampasan ang malalakas na kalaban. Maririnig din ang isang vendor na nag-aalok naman ng tinatawag nitong Thousand Change Umbrella kung saan may kakayahan daw itong gawing napakalakas ang sinumang magmamay-ari sa sandatang ito. Sambit pa ng isa pang vendor sa gilid na ang hawak daw niyang silver scale breastplate ay isang napakagandang baluti na nagkakahalaga lamang ng 5 pirasong gold coins at mas mabuti daw na tingnan muna ng mga bagong dating na cultivator ang kanyang item bago sila magpasya kung bibili nito. Makikita namang labis na lamang ang saya ni Senior Sister Han na animoy isang batang banu na ngayon lamang nakapunta sa ganitong lugar at may masayang boses niyang sinasabi sa ating bida na sadya daw namang nakamamangha ang lahat ng item na nakapaligid sa pamilihang ito. Maya-maya pa habang nagtitingin ng magandang bagay si Senior Sister Han ay bahagyang nagpaalam ang ating bida at mariin itong sinabi na mag-enjoy lamang daw si Senior Sister Han sa pagtitingin ng mga bilihin habang siya namang ay may pupuntahan lamang sandali. Na agad din namang tinugunan ni Senior Sister Han at sinabi nitong ayos lamang daw siya na iwan ng ating bida at gawin na nito ang gusto nitong gawin at mamaya na lamang sila magkitang dalawa. Habang makikita naman sa harap ni Senior Sister Han ang isang vendor na may nakakatakot na mga ngiti habang pinupuri si Senior Sister Han sa kagandahan nito at bukod pa daw dun ay may napakatalas pa itong mata dahil nakita nito ang kahalagahan ng kanyang ibinibintang item. Habang makikita naman si Chen Feng na pumasok sa isang gusali habang nagbibigay ng komento patungkol sa nakita niya kay Senior Sister Han kung saan sambit nito mukha daw na talagang gusto ni Senior Sister Han ang pamimili gaya ng mga misis niyong walang ginawa kundi ulanin ng parcel mula sa TikTok, Shopee at iba pang pamilihang sa online hehe. Dagdag pa ng ating bida na kailangan daw niyang maipagbinta ang kanyang mga materials na pagmamay-ari kung saan makuha niya ito sa mga nakalaban niyang Monster Beast para daw may pambayad sa lahat ng gastuhing bilhin ng kanyang Senior Sister Han. At sa pagpasok ng ating bida sa gusali ay agad naman siyang welcome ng namamahala dito. Kung saan may pagkamaayos siyang inis-ikaso ng isang tauhan sa exchanging shop at marahan pang tanong ng cultivator kung ano daw ang maitutulong nito sa ating bida. Kaya naman agad na nagtanong ang ating bida kung namimili daw ba ang kanilang company ng mga materials mula sa malalakas na demonic beast. Matapos nito ay muling lumipat ang eksena kay Senior Sister Han kung saan makikitang may hawak-hawak itong isang napakagandang bato habang sinasabing napakaganda daw naman ng item na ito na lubhang kumuha ng kanyang atensyon kaya gusto daw sana niya itong makuha.
Subalit agad din naman niyang ibinalik ang item nang mapagtanto niya ang halaga nito dahil di daw niya kayang bayaran ang nasabing item nang biglang may isang cultivator ang nagsalita sa likuran ni Senior Sister Han at may pagkamanyakis nitong tinanong kung gusto daw ba talaga itong makuha ng magandang dilag na si Senior Sister Han. Dahilan upang mapalingon dito si Senior Sister Han at base sa mukha nito ay labis na lamang ang kanyang pagtataka sa cultivator na nagsalita sa kanyang likuran. At ang cultivator na nagsalita ay si Zhao Qi mula sa Jingang sect kung saan makikita ang tila pagka-gentleman ng postura nito habang marahang sinasabi kay Senior Sister Han na kuhanin lamang nito lahat ng item na gusto nito at siya na daw ang baalang magbayad ng lahat ng ito para sa kanya. Na agad namang tinugunan ni Senior Sister Han at may pagkamasungit niyang sinabi na wala silang anumang pagkakaugnayan at bukod pa dun ay di niya ito kilala kaya sa anong dahilan daw naman at magagawa niyang tumanggap ng limos mula dito dahilan upang matamimi ang hangal na inaakalang easy to get ang ating Senior Sister Han. Akma na sanang aalis si Senior Sister Han upang makaiwas sa hangal nang bigla siya nitong pigilan sa pamamagitan ng biglaan nitong pagharang ng hawak niyang pamipay dahilan upang magulat bahagya si Senior Sister Han. Maya-maya pa ang may pagka-gentlemang sinabi ng hangal na si Zhao Qi na di man daw sila magkakilala kanina subalit ngayon daw na magkaharap na sila ay nangangahulugan lamang nakakilala na niya ito. Dagdag pa ng hangal na anuman daw ang gustuhing bilhin ni Senior Sister Han ay kaya niyang bilhin para dito dahil isa daw siyang mayamang lalaki at kahit pa daw ang item na hinawakan nito kanina ay kayang-kaya niyang bayaran. Subalit di naman nagpailaw ang ating Senior Sister Han sa mga sinambit ng mayabang na hangal at may pagkamasungit pa niyang sinabi na umalis-alis daw sa harapan niya ang hangal dahil baka daw di siya makapagpigil at mapuslang pa niya ito. Dahilan ng paglabas ng tunay na kulay ng hangal na magpapanggap na isang gentleman kung saan napalitan agad ito ng pagkamanyakis habang sinasabi na gustong-gusto daw niya ang mga babaeng katulad ni Senior Sister Han na isang palaban habang nakalabas naman ang kanyang dila senialis ng talagang pagkamanyakis ng hangal. May pagka-arrogant pang dagdag ng hangal na si Zhao Qi na di daw makabubuti kay Senior Sister Han na labanan siya at habang nagpapalabas ng nakakatakot at malakas na aura ay sinasabi niyang isa daw siyang genius sa kanilang Jingang sect na malabo daw matalo ng gaya lamang ni Senior Sister Han na labis namang ikinagulat ni Senior Sister Han. Ang labis nitong pagkagulat ay agad ding napalitan ng matinding takot nang mapagtanto niyang dahil sa lakas ng pressure na ilinalabas ng manyakis na hangal na si Zhao Qi at sa isip-isip ni Senior Sister Han ay wala talaga siyang magiging laban sa hangal base pa lamang sa nararamdaman niyang lakas dahilan ng kanyang pagka-paralisa. Maya-maya pa sa parihong sandali ay makikita na ang kamay ng manyakol na si Zhao Qi na malapit ng dumampi sa matambok na bulubundukin ni Senior Sister Han habang may pagkamayabang na sinasabing tama lang daw ang ginagawa ni Senior Sister Han ang hayaan siyang gawin ang gusto niya dito. Dagdag pa ng hangal habang may nakakalukong tinig na mas makabubuti daw para kay Senior Sister Han kung pipiliin itong mamasyal kasama niya habang naghahanap ng mabibili niya para dito at pagkatapos daw ay magpupunta naman sila sa isang silid para magbakbakan. Subalit sa parihong oras nang malapit ng mahawakan ng hangal ang matambok na pig ni Senior Sister Han ay agad nang nagsalita ang ating bida at may pagbabanta nitong sambit na sa oras daw na dumampi ang kamay ng hangal sa katawan ng kanyang Senior Sister ay sisiguraduhin daw niyang hihiwalay ng mabilis ang mga kamay nito sa sarili nitong katawan. At ang biglaan namang pagsulpot ng ating bida na di man lang naramdaman ng dalawang hangal ay labis nilang ikinaalarma dahilan upang mapasigaw pa ng dahil sa pagkabila ang hangal na kung sino daw ang nagsalita. Habang ang taga-Pangalaga naman nito ay agad na binalaan ang hangal na si Zhao Qi dahil nakasisigurado daw siyang di pambihira ang taglay na lakas ng ating bida dahil di man lang niya naramdaman ang pagdating nito kanina. At habang nakatingin ito sa malademonyong postura ng ating bida ay naninindig balahibo niyang iniisip kung sino daw si Chen Feng at papaano daw ito nakalapit ng ganito sa kanya nang di man lang niya naramdaman ang kahit na kunting presensya nito. At nang makita naman ni Senior Sister Han ang ating bida ay agad din siyang nakahinga ng maluwag ang kaninang nararamdaman niyang pagkabahala ay agad na napalitan ng mga ngiti habang sinasambit ang pangalan ng ating bida. Kung saan makikita naman itong dahan-daang lumalapit sa kanya habang sinasabihan ang kanyang Senior Sister Han na wala na itong dapat ipag-alala dahil nandito na siya para ipagtanggol sa mga hangal na may pagkamanyakol.
Maya-maya pa nang makalapit na ang ating bida sa kanyang senior sister ay agad niya itong inakbayin at matapos nito ay may pagbabante niyang sinabihan ang hangal na si Zhao Qi na kung ayaw daw nitong mangamoy gulo ay mas mabuti na daw na umalis na lamang ito sa kanyang harapan dahil naririmarim daw siya sa pangit nitong pagmumuka. Habang makikita naman si senior sister Han na tila kinikilig dahil sa ipinapakitang kangasan ng ating bida sa kanyang harapan na para bang ipinababatid nito sa kanya ang 100 persyentong kaligtasan. Subalit makikita naman ang hangal na may masamang binabalak sa ating bida at sa isip-isip nito na babul-iin daw niya ang balikat ng ating bida dahil wala daw itong karapatan para pagsabihan siya at pagbantaan na para bang sinasabi nitong wala siyang magiging laban kay Chen Feng. At habang nag-iisip ng madilim na plano ang hangal ang makikita namang agad na ding niyaya ng ating bida ang kanyang senior sister Han para umalis dahil baka di daw siya makapagtimpi sa hangal na agad namang sinang-ayunan ni senior sister Han at sambit pa nito na mas makabubuti na daw kung iiwas na lamang sila sa gulo at hahayaan na lamang ang mga hangal. Subalit bago pa tuluyang makaalis ni na Chen Feng ay agad na nga ding isinagawa ng hangal ang kanyang madilim na plano kung saan pa simple niyang inatake ang balikat ng ating bida gamit ang kanyang balikat na sinamahan niya ng malakas na puwersa sa pag-aakalang basta-basta na lamang niya mababali ang balikat ni Chen Feng. Ang ginawa naman ng hangal na si Zhao Qi ay agad na napansin ni senior sister Han dahilan upang mapasigaw siya ng malakas habang sinasambit ang pangalan ng ating bida dahil sa labis na pag-aalala dito at kung saan iniisip niyang mapipinsala si Chen Feng sa pangyayari dahil sa lakas ng hangal. Maging ang tagapangalaga ng hangal na si Zhao Qi ay nabigla din sa mga sumunod na pangyayari dahil di niya inaasahang aabot pa din sa gulo ang sitwasyon kahit na tila wala namang balak makipagbanatan ng panig ng ating bida. At dahil sa naganap na salpukan ng magkaabilang balikat ng dalawa ay agad na tumilapon ang hangal na si Zhao Qi sa di kalayuan senialis na mas nanag ang lakas na taglay ng ating bida dito na makikitang may pagkamayabang pang sinasabihan ang hangal na sa susunod daw ay tumingin ito sa kanyang dinadaanan upang di ito nakakabangga ng ibang cultivator. Habang makikita naman ang patay gutom na si Zhao Qi na di matanggap na siya pa ang napinsala sa kanyang isinagawang pag-atake sa ating bida kaya naman nang hihimutok niyang sinabi sa kanyang tagapangalaga na magdamali daw ito sa pagkilos at tapusin daw nito ng mabilisan ang mayabang nating bida. Dagdag pa ng hangal na di daw niya matayanggap ang pagkapaoyang kanyang naranasan kaya naman kailangan daw mapuslang ni Chen Feng ngayon din upang makatulong daw siya ng mahimbing mamayang gabi. Na tinugunan naman ng kanyang tapat na tagapangalaga kung saan mariin itong sinambit na di daw madali ang gusto nito kung saan madami daw ang makakasaksi kung sakaling mangpaslangin nila ito sa mataong lugar subalit wag daw mag-alala ang hangal dahil sisiguraduhin daw niyang mapapaslang niya ito at di niya hahayaang makaalis pa ito ng Baishi City. Dahilan upang lalong lumaki ang ulo ng manyakol na si Zhao Qi at mariin itong sinabihan ng kanyang tagapangalaga na wag daw nitong papasangin ang ating bida ng lubusan dahil gusto daw niyang madala ito sa kanilang sect ng buhay upang may sigawa ang pagpapahirap at onti-onting pagkitol sa buhay ng ating bida na nararapat lamang kabayaran sa ginawa nito sa kanya. Habang sa kabilang banda naman matapos ng mabilisang salpukan ng dalawa ay agad na may pag-aalalang tinanong ni senior sister Han ang kalagayan ni Chen Feng dahil malinaw daw niyang nakita na tinamaan ito ng isang pag-atake kanina. Na tinugunan naman ng ating bida ang tulad ng dati ay may pagkamayabang niyang tinanong si senior sister Han kung nag-aalala daw ba ito sa kanya. Sambit pa nito na onti-onti na daw niyang nahahalata ang pagtingin sa kanya ni senior sister Han dahil sa mga ikinikilos nito subalit di na daw siya magtataka dahil matagal na niyang natanggap sa kanyang sarili na biniyayaan siya ng labis na kagwapuhan. Na di naman naitanggi ni senior sister Han subalit mariin din niyang nilinaw na ang pag-aalala daw niya sa ating bida ay walang ibig sabihin dahil wala daw naman siyang pagtingin dito at kaya lamang siya nag-aalala ay dahil sa inaakala niyang napinsala ito at baka daw nakakalimutan ni Chen Feng na pinanggagawan niya ito na aalagaan niya ang ating bida hanggat nabubuhay ito bilang pagsunod sa utos ng kanyang ama. Na agad namang tinugunan ng ating bida at marahan niyang sinabi na kung ganun daw ay aasahan niya ang pag-aalaga ng kanyang senior sister Han habang nabubuhay siya subalit di na daw niya ito pag-iisipan ng kung ano-ano. Na tinugunan naman ni senior sister Han at mariin niyang sinabi na dahil daw sa ugali ng ating bida ay ayaw na niyang gawin ang kanyang mga ipinangako dito dahil kasalukuyan na daw naman itong nagtataglay ng pambihirang lakas kaya nakasisigurado siyang magagawa na nitong ipagtanggol ang kanyang sarili.
Subalit nagpatuloy pa rin sa pangungulit ang ating bida kung saan may pang-asar niyang tinugunan ng sinambit ng kanyang senior sister sa pagsasabing wag na daw ikaela pa ni senior sister Han dahil alam daw naman niyang ayaw nitong nakikita siyang nasasaktan. Na may pagkamasungit namang tinugunan ni senior sister Han at mariin niyang sinabihan ang ating bida na ayaw na daw niyang makipag-usap pa sa ating bida kaya manahimik na lang daw ito sa isang tabi. Na agad din namang tinugunan ni Chen Feng kung saan may panunuyo niyang sinambit na ibibili na lamang daw niya ang kanyang senior sister Han ng isang whip bilang regalo at para na din daw sa pagiging maalalahanin nito sa kanya. Na sinang-ayunan na lamang ni senior sister Han pagkat batid niyang pag nagpatuloy pa siya sa pagsisilita ng kung ano-ano ay magpapatuloy din lamang ang ating bida sa pangungulit sa kanya at baka umabot pa sa puntong mabunyag ang kanyang mga inililihim dito. At matapos ng panandali ang kulitan ng dalawa ay nagpatuloy na din ang mga ito sa paglalakad ng biglang may mapansing isang bagay ang ating bida kung nang mapansin niya ito ay agad siyang napasabi na nakita na din niya sa wakas ang kanina pa niya hinahanap na bagay. Na agad naman tinanong ni senior sister Han kung ano daw ang tinutukoy nito at alin daw sa mga item na nasa harapan nila ang sinasabi ng ating bida na kanina pa nito hinahanap. Na agad namang itinuro ng ating bida at sinabi niyang sa wakas daw ay nakatagpo na din sila ng isa sa pinakamagandang material sa pagbuo ng matibay na whip-type weapon. Agad niyang ipinaliwanag na ang nasa kanilang harapan ay ang tinatawag na Root of Line Ate Supplejack at sa kanyang tansya ay isa itong 500 taon na. Dagdag pa ni Chen Feng na ang Root of Line Ate Supplejack daw ay mas maganda pa at mas matibay sa na-refine na iron material at flexible material para sa paggawa ng white-type weapon. Masaya pa niyang sinambit kay senior sister Han na napakaswerte daw nilang dalawa ngayong araw dahil nakatagpo sila ng ganitong klaseng material na magagamit nila sa paggawa ng whip ni senior sister Han dahil sa oras daw na ma-refine na ito bilang white-type weapon ay di ito basta-basta masisira lamang sa isang pakikipaglaban kahit na malakas pa ang makatapat nito. Na tinugunan naman ni senior sister Han at may langkot na tinig niyang sinabi na ganun pa man daw ay nakasesiguro pa din siyang napakamahal ng presyo nito dahil sa isa nga itong magandang material ayon sa paliwanag ng ating bida kanina at kung magkataon daw ay wala silang ganoong kalaking halaga para makuha ito. At nang marinig ni Chen Feng ang hinaing ni senior sister Han ay mas minabuti niyang itanong ang halaga ng item sa vendor na nagbabante nito kung saan agad niyang tinukoy kung magkano daw ba ang ugat ng Line Ate Supplejack. Na agad namang nilinaw ng vendor kung saan tila may pagkaseryoso niyang sinabi na ang ugat daw ng Line Ate Supplejack ay nagkakahalaga ng 300 na mga medium grade spirit stone at sa tuno ng pananalita ng patay gutom na vendor ay para nitong ipinababatid na walang karapatang magtanong ang mga gaya ng ating bida na tila walang kakayahan para mabilis ito. Subalit agad din namang ipinunto ng vendor na kung di daw kayang bilhin ng ating bida sa ganun kalaking halaga ang kanyang item ay papwede daw naman silang gumawa ng kasunduan kung saan tanggapin daw niya ang isang barter basta daw at ang item na ipapalit ni Chen Feng sa kanyang item ay magkakahalaga ng parihong presyo o di kaya naman ay mas mataas ng bahagya. Nang matapos namang makapanalita ay vendor ay agad na naunawaan ni senior sister Han ang tuno kung paano ito magsalita kaya naman ang hihimutok niyang sinabi na masyado daw at ang gaamon ng vendor para presyuhan ng 300 na mga medium grade spirit stone ang item nito kahit na madami pang proseso para ma-refine ang kanyang item. Na agad din namang tinugunan ng vendor at mariin niyang sinabihan si senior sister Han na umalis na lamang sa harapan ng kanyang pamilihan kung di nito kayang bilhin ang kanyang mga paninda. Kaya naman mariing sinabi ni senior sister Han sa ating bida na hayaan na lamang daw nilang mabulok ang paninda ng patay gutom na vendor kisa magbayad sila ng napakalaking halaga na di naman angkop na presyo ng isang ugat. Subalit agad lamang na sinabi ni Chen Feng na ayos lamang daw sa kanya kung malaki ang presyo ng ugat ng Line Ate Supplejack dahil di daw naman nila babayaran ang 300 na mga medium grade spirit stone bagkus ay makikipag-barter na lamang sila dahil tanggap daw naman ito ng patay gutom na vendor. Matapos niyang masabi kay senior sister Han ang gusto niyang sabihin ay marahan niyang sinabi sa patay gutom na vendor na kukuhanin daw niya ang item at habang nagsasalita ay makikitang may kung anong item ang kinukuha ni Chen Feng sa kanyang lalagyan bilang kapalit na pang-barter. Subalit bago pa niya mailabas ang item ay may isang hangal ang nagsalita at mariin nitong sinambit na siya daw ang kukuha ng ugat ng Line Ate Supplejack na labis namang ikinagulat ni Chen Feng na makikitang napalingon pa ng may pagtataka sa hangal na nagsalita.
Ang hangal palang nagsalita ay ang manyakol na si Zhao Qi kung saan may pagkamayabang niyang sinambit sa vendor na gusto daw niyang ipalit ang kanyang crystal core para sa line at Supplejack habang sa parihong oras naman ay mabilis nitong ibinato ang tinutukoy niyang item na gagamitin niya upang makipag-trade sa patay gutom na vendor. Saglit lang mga idol dahil bibigyan ko kayo ng ilang segundo para i-hit ang subscribe button pati na rin ang bell icon, kung saan ito ay 100% free. Thank you sa lahat ng nag-subscribe at nag-like ng video. At nang makita naman ng patay gutom na vendor ang item na gustong ipang-trade ng hangal na si Zhao Qi ay agad niyang tinanggap ang alok senyales na sa hangal na nga mapupunta ang ugat ng line at Supplejack na gustong makuha ng ating bida at habang may pagkamanghang ekspresyon ay mariin niyang sinasabi na ang crystal core daw na ito ay mula sa isang demon beast na may lakas ng 5th level of posterior heaven. Nang marinig naman ng hangal na si Zhao Qi ang pagtanggap ng vendor na makipag-trade sa kanya ay may pagkamayabang niyang sinabihan si Chen Feng na di daw niya hahayaang makuha nito ang item na gusto nitong makuha bilang kabayaran daw sa kapangahasan nito na banggin siya kanina. Maya-maya pa ay muli nang nagsalita ang vendor at may pagkamagalang niyang sinambit na ang ugat daw ng line at Supplejack ay pagmamay-ari na ngayon ng hangal na si Zhao Qi baang sa parihong sandali naman ay maayos niyang iniaabot ang nasabing item. At nang makita naman ito ng ating bida ay agad niyang pinigilan ang vendor habang mariin niyang sinasabi na sa pagkakaalam daw niya ay may patakaran ang Baishi City na kung sino ang nauna sa item ay siya ang dapat na makabili at nangangahulugan lamang iyon na sa kanya dapat mapunta ang ugat ng line at Supplejack dahil sila ang nauna para dito. Na agad namang tinugunan ng vendor kung saan may pagkamagalang niyang ipinaliwanag sa ating bida na bagamat tama daw ito sa kanyang pagkakaalam subalit may karapatan daw naman silang magbigay ng item sa mga bumibili na may mas mataas na halagang iniaalok sa kanila kaya pagpasensyahan na lamang daw sila ng ating bida. Subalit agad ding umandar ang pagkapatay gutom ng vendor kaya naman may mahinang boses niyang sinambit na kung talagang gusto ng ating bidang makuha ang line at Supplejack ay magagawa daw naman ito nito basta kaya nitong makapag-offer sa kanya ng mas mataas na presyo o di kaya naman ay may mas mataas na halaga na pang trade. Dagdag pa nito na makasisiguro si Chen Feng na sa kanya mapupunta ang ugat ng line at Supplejack sa oras na makapaglabas ito ng item na may mas mataas na halaga kisa sa crystal core na iniaalok ng hangal. Subalit ang lahat pala ng pag-uusap ng dalawa ay mariing pinakinggan ng hangal sa isang gilid kaya naman bigla na lamang itong humagalpak ng tawa sa tabi ni Chen Feng habang may pag-iinsultong sinasambit na wala daw namang mailalabas na mas mataas na item ang ating bida kumpara sa kanya dahil sa itsura pa lamang nito ay nakasisigurado daw ang hangal na di pa man lang nagkikita ang ating bida ng demonic beast na nasa antas ng 5th level of posterior heaven. Habang makikita naman si Chen Feng sa tabi nito na wala namang paki sa mga pinagsasabi ng hangal at di man lang umiimik na animoy nagtitimpi lamang ng sobrang galit na nararamdaman. Maya-maya pa ay muli nang nagsalita ang hangal na si Zhao Qi at may pagkamanyakol niyang sinambit sa ating bida na wala daw namang problema kung di nito kayang makapag-offer ng item na may mas mataas na halaga kumpara sa kanyang crystal core. Basta daw at matutulungan siya ng ating bida na kausapin ang senior sister nito para sumama sa kanya at makabakbakan niya ito sa kama. Dagdag pa ng hangal na isang gabi lang daw naman ang kanyang hinihiling dahil sapat na daw ang sandaling iyon para mas ulit niya ang bakbakan at pag nangyari daw ito sa tulong ni Chen Feng ay maluwag niyang ibibigay ang ugat ng line at Supplejack. At nang marinig naman ni Senior Sister Han ang kamanyakulan ng hangal ay malakas niyang sinambit sa harap ng madaming cultivator na wala daw kaiyahiya ang hangal at para sa kanya daw ay 30 pulgada ang kapal ng mukha nito. Maya-maya pa habang naghihimutok sa galit si Senior Sister Han dahil sa kabastusan ng hangal ay bigla namang kumilos ang ating bida sa pamamagitan ng pagtapik niya sa balikat ng hangal dahilan upang may pagtataka itong mapatingin dito. At labis siyang nagulantang sa sumambulat sa kanya dahil makikita ang malademonyong postura ni Chen Feng habang may nakakatakot na tinig niyang sinambit sa hangal na minsan na daw niyang pinalampas ang kahibangan nito subalit muli daw itong pumunta sa kanya para mastan kaya naman di na daw niya kasalanan kung sa sandaling ito ay di na siya makapagtimpi pa at tuluyan niyang mawakasan ang buhay ng hangal. Kaya naman halos matuno na ang hangal sa sobrang takot na nararamdaman at may panginginig na boses niyang sinambit na ang kanya daw namang mga pinagsasabi ay isa lamang mungkahi at kung ayaw daw naman ng ating bida ang kanyang sinambit ay hayaan na lamang sila at umalis na lamang ito.
Di na sana makakalampas ang hangal sa kanyang kahangalan, buti na lamang at isang boses ang nakapidyo sa ating bida na gumawa ng di maganda kung saan may malakas na boses na isinigaw ni Senior Sister Han ang pangalan ni Chen Feng. At matapos nito ay mabilis na linipitan ni Senior Sister Han ang ating bida at marahan niya itong sinabihan na beon na ang hangal kasama ng line Ate Supplejack at mas mabuti pang lumisan na lamang sila sa pamilihan. Na ipinagtaka naman ng ating bida kaya naman mariin niyang tinanong si Senior Sister Han kung bakit daw sila aalis kaya naman niyang bilhin ang ugat ng line Ate Supplejack. Habang sa parihong oras naman ay mariing iniisip ni Senior Sister Han na di niya pa pwedeng hayaan na lamang si Chen Feng na gumawa ng di maganda sa harap ng madaming cultivator lalong-lalo na at karamihan sa mga ito ay may nararamdamang inggit dahil sa biglaan nitong paglakas. Maya-maya pa matapos bumaba ng high blood ni Chen Feng ay mabilis niyang ilinabas ang item na gagamitin niya para makipag-trade kung saan agad din niya itong iniabot sa vendor habang tinatanong niya kung sapat na daw ba ang ilinabas niyang item para makuha ang line Ate Supplejack. At nang makita ng lahat ang item na nagmula kay Chen Feng ay labis na nagulantang ang mga ito kung saan kitang-kita ang mukha ng mga ito na di makapaniwala sa kanilang nakikita. At laking pagtataka nila sa kung papaano daw nakakuha si Chen Feng ng isang pangil mula sa Black Blood Serpent dahil napaka-impossibly daw na makuha ito sa isang mabangis na halimaw. Habang ang hangal namang si Zhao Qi ay walang kaalam-alam sa kung ano ang pangil na ilinabas ni Chen Feng kaya naman may panglalait pa niyang sinambit na isa lamang daw naman itong uri ng basurang pangil ng mababang uri ng halimaw kaya naman di daw nito matutumbasan ang kanyang crystal core na galing sa isang demonic beast na nasa antas ng 5th level of posterior heaven. At ang muling pagsingit ng hangal ay labis na ipinanggigil ni Senior Sister Han na makikitang tila gustong-gusto ng durugan ang makapal nitong pagmumuka na saksakan daw naman ng pangit. Subalit nang marinig ng vendor ang sinambit ng hangal ay agad niyang ipinamukha dito kung gaano kahalaga ang tinutukoy nitong basura sa pamamagitan ng paglalahad ng lahat ng patungkol sa pangil na ilinabas ni Chen Feng. At una niyang bungad upang mahimasmasan ng hangal na ang Black Blood Serpent daw na kanilang tinutukoy ay nasa antas ng 6th level of posterior heaven kaya naman napakahalaga ng matibay nitong pangil. Dagdag pa nito na ang pangil na ito ay kayang makagawa ng isang bone-type weapon na may pambihirang lakas at ang mas mahalaga pa sa item na ito ay ang tinataglay daw nitong kamandag kung saan mas mahalaga pa daw ito sa pangil o kahit na sa walang kwentang crystal core ng hangal. Agad namang nawala ang kay-abangan ng hangal nang marinig niya kung gaano kahalaga ang pangil na galing kay Chen Feng at di din ito makapaniwala kung papaano daw nakakuha ng pangil ang gaya ni Chen Feng sa isang halimaw na nasa antas na ng 6th grade level of posterior heaven. Dagdag pa nito na maging sa kanilang sect daw ang mga kilalang malakas na disciple ay di pa niya nabalitang may ganitong uri ng item o kahit na anong item na galing sa halimaw na nasa antas ng 6th level of posterior heaven. Habang sa parihong sandali nang marinig ni Chen Feng na alam pala ng vendor ang kahalagahan ng kanyang item ay agad niyang nilinaw kung sapat na daw ba ito para e-trade sa line Ate Supplejack na ibinibinta nito na. Agad namang tinugunan ng vendor at tuwamang-tuwa nitong sinambit sa ating bida na mag-intay-dak lamang ito dahil papackage pa niya ang ugat na gusto ni Chen Feng nang sa ganon daw ay di masyadong nakakahiya para sa ating bida. Masaya pang dagdag ng vendor na kung sa tingin daw ng ating bida na talo siya sa naganap na palitan ng item ay makapapayag daw naman siya na pumili pa si Chen Feng ng isa pang item para makadagdag sa ugat na gusto nitong makuha. At nang marinig naman ng ating bida ang sinambit ng vendor ay agad niyang kinuha ang isa pang item na kanyang natitipuhan at nang makita naman ito ng vendor ay masaya niyang sinabi na napakagaling daw ng ating bida sa pagpili dahil nagustuhan nito ang isang ancient refined iron na kagaya din ng halaga ng ugat ng line Ate Supplejack. Matapos naman ang palitan ay agad na ding lumisan ang dalawa habang naiwan naman ang vendor's ark kung saan mariin niyang sinasambit habang nakatingin sa pangil ng Black Blood Serpent na napakamangmang daw ng ating bida dahil mas pinili nitong kunin ang walang kwentang bakal kaya mukha daw na lubhang napakaswerte niya ngayong araw na ito. Habang makikita naman ang dalawa na tuluyan ng lumilisan habang nagkukulitan sa kanilang paglalakad. Habang naiwan naman ang manyakol na makikitang naghihimutok sa isang gilid habang sinasambit na 2 beses na daw siyang ipinahiya ng ating bida kaya kailangan na talaga itong mapuslang sa kahit na anong paraan. Na agad namang tinugunan ng kanyang taga-Pangilago kung saan mariin niyang sinambit na kumalma lamang ito dahil di daw naman niya hahayaang makaalis pa sina Chen Feng sa Baishi City ng buhay at sisiguraduhin daw niyang binigyan niya ito ng leksyon sa oras na makalabas na ito ng Baishi City.
Na agad namang tinugunan ng hangal at may pagkamanyakol niyang sinambit na magdahan-dahan daw ang kanyang tagapangalaga sa oras na makalaban na nito ang ating bida dahil gusto daw niyang mapanood ni Chen Feng kung papaano siya magpapakasesa sa senior sister nito upang masawi daw ito ng may labis na sama ng loob sa damdamin. Matapos nito ay lumipat naman ang eksena sa ating bida kung saan kasalukuyan na itong nasa labas ng Baishi City kasama ni Senior Sister Han at habang nakatingin sa kinuha niyang kopiraso ng bakal ay mariin niyang sinambit sa kanyang isipan na ng oras daw na makita niya ito ay bigla na lamang daw nag-react ang kanyang dragon blood sa ancient ding sa di malamang dahilan. Dagdag pa nito na bagaman daw at wala siyang idea sa kung ano at para saan ang item na kanyang nakuha ay nakasisigurado naman daw siyang may mahalagang gamit ito sa kanya dahil nagawa daw nitong maakit ang dragon blood sa kanyang katawan. At ang pag-iisip naman ng malalim ni Chen Feng ay agad na napansin ni Senior Sister Han sa kanyang tabi dahilan upang tanungin niya ang ating bida patungkol dito. Na agad namang tinugunan ng ating bida at mariin niyang sinambit na wag na lamang daw yung pansinin ni Senior Sister Han dahil wala lamang iyon dahil iniisip daw lamang niya na napakaswerte nila ngayong araw dahil di sila nabigo sa kanilang ipinunta sa Baishi City. Dagdag pa nito upang ibahin ang usapan na sa oras daw na makabalik na sila ay agad itong magpahanap ng mga iba pang material kay Uncle Han upang makagawan na ito agad ng panibagong whip-type weapon ni Senior Sister Han. Na tinugunan lamang ni Senior Sister Han ang pasasalamat habang makikitang tila kinikilig ito sa ating bida dahil sa labis na pamumula ng kanyang mga pisngi habang naglalakad kasabay ni Chen Feng paalis ng Baishi City. Maya-maya pa habang naglalakad ang dalawa ay may biglang naramdaman ang ating bida na papalapit sa kanilang kinatatayuan dahilan upang mariin niyang sabihin kay Senior Sister Han na itabi na ang ugat ng line ate Supplejack dahil meron daw dalawang cultivator ang papalapit sa kanilang kinatatayuan. At matapos maitabi ni Senior Sister Han ang kanyang line ate Supplejack ay agad nang sumambulat sa kanyang harapan ang tinutukoy ng ating bida kung saan nang makita ito nito ay agad niya rin itong nakilala kaya naman may pagkamasungit niyang tinanong ang dumating kung ano daw ang kailangan nito sa kanilang dalawa ng ating bida. At ang dumating pala ay ang dalawang hangal na sina Zhao Qi kung saan may pagkamayabang niyang sinambit kay Chen Feng na buti na lamang daw at inabutan pa niya ang mga ito dahil di daw niya palalampasan ang pamamahiyang idinulot nito sa kanya kanina at ngayon daw na wala nang makakakita ay sisiguraduhin niyang magsisisi ito sa kapangahasan nito sa kanya kanina. Abangan sa susunod nating video ang mga kaganapan kung saan masasaksihan natin kung ano ang pinaplano ng dalawang hangal sa ating mga bida at bukod pa dun ay makakasaksi din tayo ng labanan sa pagitan ng dalawang panig. Kung nagustuhan niyo ang kwento, huwag kalimutang mag-like at mag-comment, at kung gusto niyo pa ng ibang recap tulad nito, mag-subscribe na. Huwag na ring kalimutang i-hit ang bell icon kung saan may kapangyarihan itong makapagbigay ng signal sa itong mga cellphone kada upload natin. Thank you mga idol. Hanggang sa muli, mga kaibigan. Paalam.